Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6681-6700. Kabanata 6681. Eksakto. Ang palpak at chubby na matandang lalaki ay ngumisi ng malademonyo. We've encountered our fair share of beautiful ladies, but we have not toyed with a true goddess yet. Nako, napakagandang pag-asa na maging matalik sa gobernador ng Yin. Tumawa ang lalaking may pisnging unggoy. Eldest kuya, second brother, hindi mo ba kami bibigyan ng chance? Ang palpak na matandang lalaki ay ngumiti ng pilyo at sinabi, bakit hindi tayo gantimpalaan ng gobernador ng Yin? Kukunin ko siya sa Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Sino ang nakakaalam, baka makamit lang natin ang Declan rank pagkatapos matulog sa kanya. Ang pakikinig sa maalay na mga salita ng dalawang tusong buhay na nilalang, ang isang nasa katanghaliang gulang na nilalang na may pulang buhok at matipunong pangangatawan ay nagpakita ng isang masamang ekspresyon. Samantala, nagsalita ang isa pang lalaking nabubuhay na nakasuot ng puting roba. Masasabi ko, Seamus at Simeon, talagang kasuklam-suklam kayong dalawa. Kahit na napakaganda ng gobernador ng Yin, buntis siya. Paano mo naisip na maging intimate sa kanya? Tumawa ang lalaking may pisnging unggoy. Simple lang, kakainin natin ang baby niya. Masiglang tumango ang chubby na matanda. Exactly. I haven't tasted an infant in ages. That's a true delicacy. Biglang nagsalita ang lalaking pula ang buhok, nakakainis. Agad na napatahimik ng boses niya sina Seamus at Simeon. We're now living beings with Ausia, malamig niyang sabi. Ang mga gawaing tulad ng kasamaan ay dapat na iwasan sa hinaharap. Nang marinig ito, agad na napaatras sina Seamus at Simeon. Ngumiti ang pinong lalaki sa lalaking pula ang buhok. Eldest brother, Seamus and Simeon have their ways. Since they have their eyes on the Yin governor, let's just reward them. As for the baby in her womb, I agree with you. We'll help her terminate it. From then on, she'll live with them. Nagliwanag ang mga mata ni Seamus at Simeon nang marinig nila ito, at pareho silang napatingin sa lalaking pula ang buhok. Huwag naman sana, kuya. Nagmamadaling protesta ni Javier. Maaaring patayin ang isang tao ngunit hindi mapahiya. Kung tutuusin, ang gobernador ng Yin ay isang pangunahing tauhang babae. Mabait ang pakikitungo niya sa amin noon. Mangyaring iligtas ang kanyang buhay kung handa siyang umatras. Javier, magkapatid ba tayo? Sumigaw ang palpak na matandang si Simeon, bakit ka pumanig sa kalaban? Galit ding sumigaw ang lalaking may pisnging unggoy na si Seamus, talaga, Javier. Ang pagsira sa kung ano ang nagdudulot ng kagalakan sa iba ay katulad ng pagkitol ng buhay. Hindi sila pinansin ni Javier. Pagkatapos, lumapit siya sa lalaking pula ang buhok at mamulong ng ilang salita. Pagkatapos makinig, ang pulang buhok na lalaki ay nagtaas ng ulo, na nagpakita ng isang makabuluhang ekspresyon. Ang ilang hamak na tulad mo ay naglakas loob na bastyusan ako. Biglang tumayo ang magandang buntis sa di kalayuan. Kung hindi ako buntis, wala ka lang kundi langgam. Kumunat ang noo ng lalaking pula ang buhok. Yin Governor, sino ang asawa mo? Isang taong hindi mo kayang i-provoke. Buong pagmamalaking itinaas ng buntis ang kanyang ulo at marahas na pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa pahayag na ito, dahan-daang kinuyam ng mapupulang lalaki ang kanyang mga kamao. Malubhang nasugatan ka, gayunpaman, nananatiling mayabang ka. Save your breath, malamig na sabi ng buntis, hindi ako papayag na hiyain mo ako, kahit na magpasya akong sirain ang sarili ko ngayon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo, hinding-hindi ka pababayaan ng lalaki ko kung gagawa ako ng anumang marahas na aksyon. Magkakaroon siya ng malalim na galit kay Zymergy, at maging sa Great Historial Land.
Sa oras na iyon, ito ay hindi magiging isang sako na lamang. Ito ay ang pagkawasak ng landas mismo. Lahat kayo ay mamamatay sa tabi ko. Ang kanyang mga salita ay determinado at may kumpiyansa, na naging dahilan upang manginig ang grupo ng mga lalaki, na humawak sa itaas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6682. Maya-maya, lumabas sina Seamus at Simeon. Sabay silang tumawa ng nakakaloko. Little Beauty, alam mo kung paano takutin ang mga tao, ngunit hindi kami pinalaki sa takot, sabi ni Seamus. Sumigaw si Simeon, na nagsasabing, oo, ipinagkatiwala sa amin ang pagbabantay sa dakilang lupang pangkasaysayan. Kahit na ang pinakamataas na nilalang ng Zymergy ay hindi kami tinatakot. Sa tingin mo ba matatakot kami sa iyong asawa? Sinulyapan ng lalaking pinong lalaki ang lalaking pula ang buhok. Eldest brother, don't let her intimidate you. We're under the jurisdiction of the great historical land. Kahit si Zymergy ay walang kapangyarihan sa amin. Bumantong hininga ang mapula ang buhok bilang tugon sa mga pang-aasar ng iba pang nilalang. Huwag mo kaming takutin, yin Governor. We're gods in this realm. Nang makitang hindi niya kayang takutin ang grupong ito ng mga nakakabaliw na nilalang, naunawaan ng napakagandang buntis na gulo na ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, nagkusa siya at nagpakawala ng nakakatakot na kulay itim na puwersa, na nagpapakita ng hindi mabilang na mga bakas ng palad na dumaan sa kanila. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong mabilis na makawala. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nataman siya mula sa likuran ng isang purple light sword nang siya ay tumakbo palayo. Bumagsak siya sa lupa na may malakas na kalabog. Are you trying to run? Kanina ka pa namin inaaway. Bumungad si Yesenia sa harap ng babae, nakadiin ang paa sa braso ng babae, habang nakatutok sa lalamunan ang isang nakasisilaw na mahabang espada. Nahaharap sa tagpong ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang bumungad sa mukha ng babae. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Yin Governor, hindi ka ba nagpapakababa? Ngumisi si Yesenia. You believed yourself to be unrivaled, boasting of being the most beautiful woman in all realms. Look at you now, where's your beauty? Habang nagsasalita siya ay tinadyakan ni Yesenia ang braso ng babae ng malakas na naging sanhi ng pagkabasag nito sa nakakasakit na bitek. Hindi umimik ang babae kahit sa sobrang sakit. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Yesenia. Hindi mo naman siguro naisip na balang araw ay dudurugin kita, diba? Kuya, ipaghihiganti kita. Ngayon, pahihirapan kong buhay ang maput na babaeng ito, pagsisisihan niya ang pagpapatong ng kamay sa iyo. Dahil doon, itinutok niya ang kanyang espada sa balikat ng babae. Gayunpaman, ang kabilang kamay ng babae ay marahas na hinawakan ang talon ng espada, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang kamay. Naglakas loob ka bang lumaban? Galit na umuungal si Yesenia na parang sinapian. Pagkatapos ay mamatay. Habang nagsasalita siya, ang isa niyang kamay ay bumaba sa hilt ng espada, at agad na pumutok ang dalawang kamay na may malakas na lilang liwanag. Sa sandaling iyon, ang babae ay nagpakita ng isang masasamang ngiti. Sa sumunod na sandali, biglang gumalaw ang putol niyang braso at hinawakan ang bukong-bukong ni Yesenia mula sa likod, na pilit na binuhat. Ang lakas ng loob mo. Naputol ang sinabi ni Yesenia nang pumailang lang ang babae sa ere, bumitaw sa pagkakahawak sa espada. Nakahawak ang dalawang kamay sa paa ni Yesenia, itinaas niya ito sa itaas ng kanyang ulo. You mere ants dare to humiliate me. Sa isang mahigpit na dagandong, buong lakas na hinayla ng babae. Sinamahan ng isang kaluskos, napunit si Yesenia mula sa kanyang mga paa ng isang malakas na puwersa. Mamatay. Sa isa pang dagandong, ang babae ay muling pumailang lang, ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng nakakatakot na kulay itim na enerhiya, tulad ng dalawang matalim na espada, na naglalazlot sa gutay-gutay na katawan ni Yesenia sa kawalan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga pira-piraso ng laman at dugo ni Yesenia ang pumuno sa kalangitan, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Napakabilis ng eksenang ito na kahit ang lalaking mapula ang buhok at ang iba pa ay hindi pa nagre-react, at tuluyan nang napatay si Yesenia. Habang pinagmamasdan nila ang langit na puno ng dugo at laman, si Javier ang unang natauhan.
Galit na sigaw niya, Yesenia. Sa kanyang sigaw, tuluyang napatitig dito ang pulang buhok at ang iba pa. Sinugod nila ang babae sa kawalan. Gayunpaman, wala silang nakita dahil naubos na ng babae ang kanyang lakas at bumagsak sa lupa matapos putulin si Yesenia. Damn it! Ungol sa galit ang lalaking pula ang buhok. Siya ay mabilis na dumaong kasama ang ilang mga buhay na nilalang at pinalibutan ang babae mula sa lahat ng panig. Ang babae ay tahimik na nakahiga sa lupa, na nagpapakita ng isang kaakit-akit ngunit nakakatakot na ngiti habang ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa langit na puno ng dugo at laman. Ang pagpatay ng isa ay sapat na upang mabayaran, ngunit pinatay ko ang tatlo sa isang pagkakataon. 8 magkakapatid ang nasa Path Pavilion, at ngayon ay wala na ang tatlo sa kanila. Darling, I will leave the rest to you. I believe you can handle the remaining 5. After all, your Emmanuel should be stronger than me. Nakakalungkot lang, hindi ko mapanatili ang aming sanggol. Nais kong umasa sa aking sariling lakas upang umakyat sa dakilang lupang pangkasaysayan, upang ang aming sanggol ay maisilang na may transcendent potential. Never mind. I'll let you take care of the rest. Para sa akin, para sa baby natin, dapat kang umakyat sa Declan rank, sirain ang Tai Chi, ibagsak ang Zymergy, pamunuan ang Great Historial Land, at makamit ang kadakilaan, hahaha. Nang marinig ang baliw na tawa ng babae, namangha ang mga buhay na nakapaligid sa kanya. Hindi nila akalain na ang isang taong kasing halaga ng gobernador ng Yin ay gagawa ng daan para sa ibang tao. Iniisip nila kung gaano kakilakilabot ang taong binibigyan niya ng daan. Patayin mo siya para ipaghiganti si Yesenia at ang ikapito at ikawalong kapatid na lalaki, utos ng lalaking Pino. Hindi natin siya mapapatay, sigaw ulit ni Javier. Kuya, dapat nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Sa impyerno na may pagsasaalang-alang. Galit na galit ang pulang buhok. I don't care who Herman is. She dared to kill my brothers. She'll pay with her life today. Bigla niyang itinaas ang kanyang palad, na naglalaman ng Marangel na crepe myrtle energy. Sa sandaling iyon, ang buong kaharian ay nanginag. Sinabayan ng umaalulong na hangin, nabasag ang kawalan. Kung sino man ang maglakas loob na pumatay sa aking asawa at anak, lipulin ko ang kanilang 18 henerasyon ng mga ninuno. Sa isang dagandong, isang tri-kulay na puwersa ng kulay abo, itim, at puti ang bumagsak mula sa kawalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6683. Ang lalaking pula ang buhok at ang iba pa ay likas na tumangala. Nakita nila ang isang napakagandang kampana na kumikinang na may banal na liwanag sa kawalan na bumababa hanggang sa ito ay nakasabit ng direkta sa itaas ng kanilang mga ulo, pagkatapos ay dahan-daang tumigil sa pag-ikot. Agad na bumalot sa kanila ang makulay na liwanag na nagmumula rito. Sa ilalim ng nakakatakot na makulay na liwanag, maging sila, kasing lakas ng 9th Zyklon rank, ay nagbago ng husto ang kanilang mga mukha. Dali-dali nilang tinakpan ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Ano yun? Parang higanteng kampana. Nakakatakot ang kapangyarihang ito. Pakiramdam ko ay pinipigilan ang lakas ko. Hindi pwede. Imposibleng may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa mundong ito. Bilisan mo, sunggaban mo ang gobernador ng Yin. Huwag mong hayaang makatakas siya sa kanyang mga panlilinlang. Sa iyak at hiyawan ni Sian at ng iba pa, inatake nila ang babaeng nakapaligid sa bilog. Ang mas ikinagulat nila ay ang babae ay binalot ng makulay na liwanag ng kampana. Isang transparent na hugis itlog na aura ang nabuo sa paligid ng kanyang periphery, na naging sanhi ng pag-rebound kaagad ng puwersa ng kanilang mga pag-atake. Sa gitna ng umuusbong na mga pagsabog, si Sian at ang iba pa, na tinamaan ng backlash, ay sabay-sabay na pinalipad pabalik ng libu-libong metro. Natarante at natarante sila matapos magpakatatag. Paano ito posible? Nagulat ang lalaking Pino at nanlaki ang mga mata. Naharang ng kampana ang pinagsama-sama nating pag-atake. Huwag na tayong mag-alala tungkol sa kampana sa ngayon, ang namumulang lalaking pula ang buhok. Lahat, gamitin natin ang lahat ng ating lakas para patayin muna ang gobernador ng Yin. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang singil na may Marangel na gininto ang lilang kapangyarihan, mabilis na umatake sa babae.
Ang iba pang mga powerhouse sa iba't ibang posisyon ay agad na naglunsad ng pag-atake sa babae ng sabay-sabay. Nang sila ay nagsalubong at naglunsad ng kanilang mga pag-atake, isang figure na napapalibutan ng makulay na liwanag ang bumaba mula sa kawalan sa sandaling sila ay lumapag. Ang figure ay nagdala ng nakakatakot na kapangyarihan at bumagsak na parang kidlat. Boom! Ang hindi mabilang na mar-angle na itim na kapangyarihan ay biglang kumalat sa ilalim ng dumadagandong na yumanig sa kaharian, na naging dahilan upang mabilis na napailing si Sian at ang iba pa, na nagmamadaling umakyat. Sina Sheamus at Simeon ay bumagsak sa bundok sa likuran nila mula sa epekto ng nakakatakot na puwersang ito. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa ng may malakas na kalabog, nagbuga ng maraming dugo habang nakahandusay. Anong nakakatakot na lakas ito? Nanginginig na bulalas ni Simeon. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay nakayuko, at siya ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay. Dumura din si Sheamus sa kanyang bibig at nanginginig ang buong katawan. We can't afford to provoke this woman, she is too ruthless. Act. Habang nagsasalita siya ay nakayuko rin ang ulo niya at agad siyang nawalan ng malay. Sa kabilang panig, nagsanib puwersa si Javier at ang pinong lalaki upang halos hindi makayanan ang pagkalat ng nakakatakot na kapangyarihan ng itim sa kanilang pag-urong. Gayunpaman, lumuwa rin sila ng dugo, gulo-gulo ang kanilang buhok, at nagtamo sila ng matinding pinsala. Ang lalaking pula ang buhok ang pinakamalakas. Bagamat pinalipad din siya, umasa siya sa masiglang amethyst gold power upang protektahan ang kanyang sarili, umatras sa kawalan at pinatatag ang kanyang figure. Sa gulat ay muli nilang nilingan ang kinaroroonan ng babae, buti na lang may dagdag na figure. Lumitaw ang isang makisig na binata na may mahabang buhok, nakasuot ng itim na damit, napapaligiran ng nagniningning na lila itim na liwanag. Ang nakakatakot na itim na kapangyarihan na nagpalipad sa kanila ngayon ay nanggaling sa taong ito. Sino siya, at bakit ang lakas niya? Parang hindi siya isang Declan rank powerhouse. Ang pinong lalaki ay nagmamadaling ipinadala ang kanyang boses sa ilan pang mga powerhouse, mukhang nasa 9th Declan rank siya, katulad natin. Hindi, ang kapangyarihan na ipinakita niya ay napakapamilyar. Nanginginig ang boses ni Javier habang inililipat ang kanyang boses. Oo, tama. Ang Marcy Ice Power ni Yanni. Nang marinig ang mga salitang, Marcy Ice Power, agad na nagulat si Sian at ang iba pa. Sa pagtingin kay James sa lupa, ang mahigpit na nakakuyong na mga kamao ay naglalaman ng Marcy Ice Power. Sa sandaling ito, ang kanyang galit ay tumaas sa sukdulan nito. Kabanata 6684. Sa harap ng nakakatakot na aura, nanginginig ang pisngi ng lalaking pino. Brat, huwag kang masyadong maangas. Baka nasa 9th Declan rank ka, pero tayo rin. Sa pag-aakalang kaya mong diktahan kung paano natin matatapos ang ating wakas, hindi ka kwalipikado. Isinagawa ni James ang terrace stride step at agad na nagpakita sa kanyang harapan bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Siya ay napakabilis na hindi sila makapag-react sa oras. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang sumabog habang ang kamay ni James, na nilagyan ng Marcy Ice Power, ay mahigpit na hinawakan ang lalamunan ng pinong lalaki, at pilit siyang binuhat. Kahit ang 9th Declan rank powerhouses ay hindi ka makakapagligtas, basura. Ang isa pang kamay ni James ay lumundag sa nakakatakot na Marcy Ice Power, mabilis na nag-transform sa isang umuungal na tigre na sumalpok sa ulo ng pinong lalaki. Boom! Sa isang nakakabinging dagandong, ang ulo ng lalaki ay agad na nawasak, ang dugo ay nagspray kung saan-saan, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Ang kasuklam-suklam na tagpo ay yumanig sa lahat, lalo na ang lalaking mapula ang buhok, na kahit malapit, ay tulala na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Matalino si Javier, dumistansya agad siya kay James nang makabalik na siya sa katinoan na parang na-anticipate na niya ang lahat. Sa lupa, hindi napigilan ni Lady Herodias na huminga ng malalim. Pinakapatay lang ang batang ito ng isang powerhouse ng 9th Declan rank sa isang galaw, at sa ganoong kalupitan. Baka napizes siya, nakipag-fuse na siya sa Marcy Ice Soul ni Yanni. Iilan lang sa ibaba ng Declan rank ang makakapantay sa kanya, sabi ni Yegor, na nasa likod niya. At tungkol sa kalupitan, ang kanilang mga aksyon sa gobernador ng Yin. Maawain.
Ang gobernador ng Yin ay parang masakit na lugar para kay James. Ang sino mang humipo sa kanyang asawa ay nagtutulak sa kanya upang ilabas ang kanyang galit. Nakaramdam si Lady Herodias ng lamig sa kanyang gulugod. Bumaba ang tingin niya sa pinangangalagaang si Thea. Kakaiba talaga ang asawa mo. Kadalasan ay mababa ang profile niya, ngunit kapag nagalit siya, kahit na ang mga Diyos at mga demonyo ay natatakot sa kanya. Higit pa riyan ang potensyal niya, mahinang sagot ni Thea. I'm proud to be his wife. Tingnan mo kayong dalawa, parang isang pares ng star-crossed lovers. Napabuntong hininga si Lady Herodias. Sana hindi na kayo maghihiwalay pa. Sa kawalan, pinitik ni James ang kanyang palad at inihagis ang walang ulong katawan ng pinong lalaki sa Euriswan Genesis Bell. Lizia, ipapaubaya ko na siya sayo. Absorb everything of him until wala nang matitira. Sa susunod na sandali, ang Euriswan Genesis Bell, na bumabalot sa kaharian, ay agad na nilamon ang katawan ng pinong lalaki. Nagsimula itong sumipsip ng kanyang kapangyarihan ng baliw. Kasunod nito, lumitaw ang isang nakasisilaw na purple na soul energy ball sa dagwang kamay ni James. Iyo, nataranta ang lalaking pula ang buhok sa nakita. Hindi, bigyan siya ng pagkakataong muling magkatawang tao. Hindi. Sa kanyang hysterical na dagandong, dinurog ni James ang soul energy ball ng pinong lalaki ng walang pag-aalinlangan. Siya ay hindi kailanman nagpakita ng awa sa mga kaaway, lalo na sa mga taong nang ahas na bastyusan ang kanyang asawa. Ikalawang kapatid. Ang pulang buhok ay umuungal sa pighati at galit. Naglakas loob kang maging malupit at ikalat ang kanyang kaluluwa. Hindi kita mapapatawad. Habang nagsasalita siya, sumabog siya ng isang nakakatakot na gininto ang lilang liwanag. Ang kanyang aura ay biglang tumaas ng ilang antas sa isang iglap. Sa pagharap sa mabilis na papalapit na nakakatakot na aura, si James ay casual na nagtaas ng palad. Sinabayan ng sigaw ng Phoenix, isang dambuhalang Phoenix na ipinakita ng Marcy Ice combat form ay nakipagsagupaansa. Ang nakakatakot na aura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6685. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, ang nakakatakot na aura at ang Phoenix na pinakawalan ni James ay agad na sumabog. Ang shockwave ay nagpalipad sa kanya at sa lalaking pula ang buhok. You can be considered a true opponent, malamig na wika ni James habang pinapakalma ang sarili. Ang 9th Zeklan rank ay walang espesyal. Puno ng galit ang mukha ng lalaking pula ang buhok. Siya ay umungal, ang aking Zeklan rank ay bihirang makatagpo ng isang laban. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, naging sanhi siya ng panginginig sa buong lugar habang ang hindi mabilang na malawak na chaos power ay mabilis na hinayla patungo sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si Egor sa lupa, "Mag-ingat ka, James." Siya si Cian Monroe, ang Heavenly Virtue Master, na may cultivation na papalapit sa isang powerhouse ng Deklan rank. Minsan siya ay nireranggo sa ikatlo sa nangungunang 10 pinakamalakas sa Tai Chi World. Ngumisi si James at humarap kay Cian gamit ang Terrace Astride Step. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kamao, na tinawag ang isang napakalaking itim na dragon na ipinakita mula sa Marcy Ice combat form. Nag-iipon na ng lakas si Cian nang biglang hamarang, halos hindi nakaiwas sa mabangis na suntok ni James sa isang mabilis na pag-iwas. Nang lumingon siya sa counter-attack sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, hindi mabilang na mga sword lights ang nag-sweep out, para lamang hampasin sa kawalan ng biglang nawala si James. Gumagamit ba siya ng invisibility? Laking gulat ni Cian. Nang inig ang lahat, mabilis siyang nahati sa 4 na solidong clone upang palibutan ang kanyang pangunahing sarili. Gayunpaman, ang napakaraming Euriswan Genesis Bell ay bumaba mula sa kawalan sa susunod na sandali, na naging isang napakaraming 6 na kulay na ilaw at agad na bumubuo ng isang malaking porma sayon. Namutla ang ekspresyon ni Cian sa gulat. Nang malapit na siyang pumailanglang sa langit, ang hindi mabilang na quasar lightning ay biglang bumaba mula sa kawalan. Sa gitna ng dumadagandong na dagandong,
Si Sian at ang kanyang 4 na clone ay nanginginig ng marahas at bumagsak sa ilalim ng pag-atake ng Quasar Lightning. Saktong paglapag niya sa lupa, ang buong lugar ay biglang sumabog na may nagliliyab na 10 kulay na apoy, na mabilis na nilamon siya. Sa isang masakit na sigaw, na parang tinamaan ang kanyang kaluluwa, ang pangunahing sarili ni Sian ay muling lumundag, ngunit napigilan lamang ng Quasar Lightning. Kaagad pagkatapos, ang isang maliit na figure na nagniningning na may 6 na kulay na liwanag sa loob ng malaking pormasayon ay mabilis na nagbago sa isang bahid ng 6 na kulay na sword light, na tumagos sa katawan ni Sian sa bilis ng kidlat. Sa isang puff, isang subo ng dugo ang nag-spray out, at ipinakita ni Sian ang isang nakakagulat na hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang mas nakakagulat ay ang 6 na kulay na sword light na tumusok sa kanyang pangunahing sarili ay hindi lamang huminto kundi tumagos din sa bawat isa sa kanyang 4 na clone, na nagdulot ng nakakatakot na pagsabog. Sa isang iglap, ang 4 na clone na kanyang nakondensed ay agad na nabasag at napawi. Palibhas ay naghihirap mula sa backlash. Muli siyang samuka ng dugo. Kaagad, nagtamo siya ng matinding pinsala at nahulog sa 10 kulay na apoy. Ang pangunahing sarili ni James ay lumitaw at bumulusok sa apoy, sinunggaban ang lubhang nasugatan na si Sian. Bihira kang makatagpo ng isang laban sa Zeklan rank, ngunit hindi ako magagapi sa ibaba ng Deklan rank, sabi ni James kay Sian bago ilunsad ang isang wave ng siksik na Marcy Ice Power na may hampas ng palad. Isang malakas na lilang liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit, na sinamahan ng isang dumadagandong na boom, na agad na nabasag ang pormasayon ni James. Sa susunod na sandali, isang marilag at ilusyon na boses ang biglang umalangaw-ngaw, "Pinili, tumigil ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6686. Kumunat ang noo ni James. Agad niyang ibinaba ang palad. Isang pagsabog ng purplish black energy ang bumaril, at ang Eurus 1 Genesis Bell, na natambo sa kawalan, ay mabilis na nahulog, humalabog habang tinatakpan nito si Sian. Saka lang niya inangat ang ulo para tumangala sa langit. Sa gitna ng makapal na lilang ulap, lumitaw ang isang maringal na matanda. Nakasuot siya ng asol na saffron na damit na may kulay abo na buhok at balbas, hindi naglalabas ng ningning at nagmumukhang simple at walang palamuti, na ginagawang mahirap na makilala ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, nagawa niyang tapakan ang isang masa ng mga lilang ulap at bumaba ng dahan-dahan. Kumunot ang noo ni Lady Herodias nang makita ang matanda. Bakit nandito si Cory Damien? Cory Damien, bulalas ni Yegor, siya ang dating pangalawa sa pinakamalakas sa Tai Chi World. Nagpunta talaga siya sa Great Historical Land. Samantala, hindi napigilan ni James na sumimangot habang kaharap si Cory, na nakalutang sa ere sa mga lilang ulap. "Pinili, ikaw ang unang nang-ahas na magdulot ng gulo sa pasukan ng dakilang lupang pangkasaysayan," sabi ni Cory, na maluwag sa pag-ikot ng kanyang balbas. "Talagang mapangahas ka." Sa mga salitang ito, malamig na nagtanong si James, "So ano?" Nagdilim ang mukha ni Cory. "Alam mo ba kung ano ang Taoism? Ano ang mga patakaran?" Ang Taoism at mga tuntunin ay mga archaic na bagay na walang interes na pagtalunan ni James. "Mabuti." Huminga ng malalim si Cory. "Isinasaalang-alang na ikaw ay isang buhay na nilalang na hindi nakakaunawa sa Taoism, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dapat mong palayain kaagad si Sian. Siya ang tagapag-alaga ng ating pagpasok sa dakilang lupang pangkasaysayan, ang awtoridad ng lupain, na hindi dapat dudungisan. Ang mga patakaran ay hindi dapat labagin." Noong una, ayaw ni James na mag-abala sa matandang ito, ngunit punong-puno siya ng sarili, kumikilos na parang siya ang pinakadakila sa mundo. Nagdala pa siya ng ilang awtoridad na hindi madungisan. Napilitan si James na makipag-ugnayan. Sa pag-iisip nito, napangiti si James, kaya, ang dakilang lupang pangkasaysayan ay isang lugar din ng dumi at katiwalian. "Bastos ka," galit na sigaw ni Cory. "Gaano kakalakas loob na suran ang dakilang lupang pangkasaysayan? Hindi ba totoo?" Sinabi ni James sa bawat salita, "Dahil isa kang kataas-taasang nilalang mula sa Great Historical Land, dapat mong malaman kung ano ang nangyayari dito."
Buntis ang misis ko, kanina, nahihigitan at pinahiya nila. Ikaw, bilang tinatawag na awtoridad at mga panuntunan, ay hindi lumabas upang pigilan ito. Ngayon, ang mga hamak na ito ay halos patayin ko na, ngunit lumalabas ka para ay lecture ako tungkol sa awtoridad at mga patakaran. Anong uri ng awtoridad, at anong uri ng mga tuntunin ito? Halos isang sigaw ang huling pangungusap ni James, dahilan para hindi makapagsalita si Cory. Naisip ko noong una na ang Great Historical Land ay dapat na iba sa Zymergy. Sabi ni James ng salita. Mukhang isa ka lang grupo ng mga mapagkunwari. Bastos, galit na galit si Cory. Ikaw ay isang walang galang na tao, at tila hindi mo alam ang pagkakaiba sa pagitan ng paggalang at kawalang galang ng hindi tinuturuan ng leksyon. Dahil doon, naningkit ang kanyang mga mata sa mga biyak, at isang nakakatakot na presyon ang bumungad sa kanya, na naging sanhi ng marahas na panginginig sa buong kaharian. Ngumuso si James at hindi natinag. Isang kakaibang purplish black light ang bumungad sa kanya, agad na bumangga sa nakakatakot na momentum, na nagdulot ng tuloy-tuloy na pagsabog. Ikaw, isang Zeklan rank lang, ang lakas ng loob na suwayan ako. Ikanaway ni Cory ang kanyang kamay, at isang malawak na lilang liwanag ang bumasag kay James. Walang tigil si James at sinuntok. Ang Marcy Ice Power ay nabuo sa isang itim na dragon at agad itong nabangga. Muli, nagkaroon ng pagsabog, at ang kaharian ay nanginig ng husto, na ang nakapalibot na espasyo ay agad na nawasak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6687. Anong ignorante na maliit na brat? Sumibol sa galit si Cory. Pinisil niya ang kanyang mga kamay habang lumilipad ang 12 ng mga purple forces patungo kay James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalutas ng Marcy Ice Power na pinakawalan ni James. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Cory sa sukdulan. Nakuha mo ang Marcy Ice Power ni Yanni at isinama pa ang kanyang Marcy Ice Soul. Sa katunayan, mayroon kang kaunting lakas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ito lang ang makakalaban ng aking Zalador Declan rank? Sa pamamagitan nito, itinuro niya ang kanyang dalawang daliri sa kawalan, gumuhit ng isang malaking pattern ng Tai Chi. Iniluwa nito ang hindi mabilang na makakapal na Tai Chi Energy Ball na lumipad patungo kay James. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Gumawa siya ng ilang hakbang gamit ang Teresa Stride Step, tinapakan ang Tai Chi Energy Balls habang diretso siyang nakacharge kay Cory. The Teresa Stride Step. Interesting. Nakaharap si James ng malapitan, hindi umatras si Cory bagkus ay umaban. Agad siyang nakipag-away kay James. Ang ikasyam na Zeklan rank powerhouse laban sa isang Zalador Declan rank ay isang ganap na asymmetric na paghaharap. Gayunpaman, pantay na nilabanan ni James si Cory sa pamamagitan ng pag-asa sa Teresa Stride Step, ang Dawn Blaze Form, ang Chaos Yin Yang Ice, na pinalakas ng Marcy Ice Combat Form, at ang Marcy Ice Soul. Pinuno din nito si Cory ng matinding kahihiyan. Galit na galit, ipinakita niya ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit ang bawat isa ay nasira ng Chaos Yin Yang Ice ni James, na pinigilan bago sila mamulaklak. Napakasungit na brat, sa tingin mo ba ay maaari kang tumawid ng mga kaharian para makipaglaban dahil lang sa nakuha mo ang mana ni Yanni? Nagmura si Cory. Inabot niya ang kawalan, ipinatawag ang isang kumikinang nalila na longsword sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, bigla niya itong winalis, at hindi mabilang na mga purple na sword lights ang lumabas mula sa longsword. Sa gitna ng mahinang mga tunog, si James, na ang Dawn Blaze Form ay hindi pa ganap na nakaiwas, ay agad na sumailalim sa mapang wasak na mga suntok at mabilis na pinalipad. James, nang makita ito, si Egor ay nagalit at mabilis na umakyat sa kalangitan. Biglang, ang malawak na turtle power, na sinamahan ng isang matuwid na aura, ay baliw na durog patungo kay Cory. Hey, alagad ni Turtle, mahinang ngumuso si Cory. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang kanyang espada, at binasag ng isa pang purple na sword energy ang matuwid na aura at turtle power. Sa isang umuusbong na tunog, pinalipad din si Egor. Agad na ginamit ni James ang Teresa Stride Step upang maabot si Egor. Nag-aalalang tanong niya, Mr. Egor, okay ka lang? Walang seryoso, sagot ni Egor habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang triumphant sword ni Cory ay talagang kakilakilabot,
ngunit siya ay sapat na walang kahihiyan. Alam niyang ang malapitang labanan ay hindi ang kanyang kakayahan, kaya't ginagawa pa rin niya ito. Nang matapos siyang magsalita, pinakawalan ni Lady Herodias si Thea at galit na sumigaw, "Si Egor ang asawa ko. Ako lang ang makakalaban sa kanya, walang iba." Kasabay nito, siya ay kumislap at sumambulat ng nakakatakot na turtle power, ang kanyang lilang gininto ang liwanag ay mabilis na bumabalot sa kaharian. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang turtle sword at marahas na hinampod si Cory. "Prinsesa Herodias," kumunat ang noo ni Cory. "Hindi ko inaasahan na ilalabas mo man lang ang turtle sword. Kung gayon, kukunin ko ang iyong espada ngayon." Habang nagsasalita siya ay mabilis na naging kulay ube na liwanag at tumakbo patungo kay Lady Herodias. Nakita ito ni na James at Yegor at agad na nakipagsagupaan sa lilang liwanag na binago ni Cory. Boom! Sa gitna ng isang nakagugulat na dagandong sa mundo, mabilis na napaatras sina James at Yegor. Ang basag na purple na sword light ay agad na nagpakita kay Cory. Galit na galit siya sa sukdulan. "Tatlong maliliit na langgam, dudurugin ko ang iyong mga katawan sa 10,000 piraso at lilipulin ang iyong mga banal na anyo." Muli siyang sumabog na may napakalawak at walang hangganang kapangyarihan, mabilis na binalot ang kaharian ng purple glow. "Anong ignorante na maliit na brat?" Sumibol sa galit si Cory. Pinisil niya ang kanyang mga kamay habang lumilipad ang 12 ng mga purple forces patungo kay James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalutas ng Marcy Ice power na pinakawalan ni James. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Cory sa sukdulan. "Nakuha mo ang Marcy Ice power ni Yanni at isinama pa ang kanyang Marcy Ice soul. Sa katunayan, mayroon kang kaunting lakas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ito lang ang makakalaban ng aking Zalador Declan rank?" Sa pamamagitan nito, itinuro niya ang kanyang dalawang daliri sa kawalan, gumuhit ng isang malaking pattern ng Tai Chi. Iniluwa nito ang hindi mabilang na makakapal na Tai Chi energy ball na lumipad patungo kay James. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Gumawa siya ng ilang hakbang gamit ang Terrace Stride Step, tinapakan ang Tai Chi energy balls habang diretso siyang nakacharge kay Cory. The Terrace Stride Step, interesting. Nakaharap si James ng malapitan, hindi umatras si Cory bagkus ay umaban. Agad siyang nakipag-away kay James. Ang ika-9 na Declan rank powerhouse laban sa isang Zalador Declan rank ay isang ganap na asymmetric na paghaharap. Gayunpaman, pantay na nilabanan ni James si Cory sa pamamagitan ng pag-asa sa Terrace Stride Step, ang Dawn Blaze form, ang Chaos Yin Yang Eyes, na pinalakas ng Marcy Ice Combat form, at ang Marcy Ice Soul. Pinuno din nito si Cory ng matinding kahihiyan. Galit na galit, ipinakita niya ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit ang bawat isa ay nasira ng Chaos Yin Yang Eyes ni James, na pinigilan bago sila mamulaklak. "Napakasungit na brat, sa tingin mo ba ay maaari kang tumawid ng mga kaharian para makipaglaban dahil lang sa nakuha mo ang mana ni Yanni?" Nagmura si Cory. Inabot niya ang kawalan, ipinatawag ang isang kumikinang na lila na longsword sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, bigla niya itong winalis, at hindi mabilang na mga purple na sword lights ang lumabas mula sa longsword. Sa gitna ng mahinang mga tunog, si James, na ang Dawn Blaze form ay hindi pa ganap na nakaiwas, ay agad na sumailalim sa mapang wasak na mga suntok at mabilis na pinalipad. James, nang makita ito, si Yegor ay nagalit at mabilis na umakyat sa kalangitan. Biglang, ang malawak na turtle power, na sinamahan ng isang matuwid na aura, ay baliw na durog patungo kay Cory. "Hey, alagad ni Turtle," mahinang ngumuso si Cory. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang kanyang espada, at binasag ng isa pang purple na sword energy ang matuwid na aura at turtle power. Sa isang umuusbong na tunog, pinalipad din si Yegor. Agad na ginamit ni James ang Terrace Stride Step upang maabot si Yegor. Nag-aalalang tanong niya, "Mr. Yegor, okay ka lang?" "Walang seryoso," sagot ni Yegor habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang triumphant sword ni Cory ay talagang kakilakilabot, ngunit siya ay sapat na walang kahihiyan. Alam niyang ang malapitang labanan ay hindi ang kanyang kakayahan, kaya't ginagawa pa rin niya ito. Nang matapos siyang magsalita, pinakawalan ni Lady Herodias si Thea at galit na sumigaw, "Si Yegor ang asawa ko. Ako lang ang makakalaban sa kanya, walang iba."
Kasabay nito, siya ay kumislap at sumambulat ng nakakatakot na turtle power. Ang kanyang lilang gininto ang liwanag ay mabilis na bumabalot sa kaharian. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang turtle sword at marahas na hinampod si Cory. Prinsesa Herodias, kumunat ang noo ni Cory. Hindi ko inaasahan na ilalabas mo man lang ang turtle sword. Kung gayon, kukunin ko ang iyong espada ngayon. Habang nagsasalita siya ay mabilis na naging kulay ube na liwanag at tumakbo patungo kay Lady Herodias. Nakita ito ni na James at Yegor at agad na nakipagsagupaan sa lilang liwanag na binago ni Cory. Boom! Sa gitna ng isang nakagugulat na dagandong sa mundo, mabilis na napaatras sina James at Yegor. Ang basag na purple na sword light ay agad na nagpakita kay Cory. Galit na galit siya sa sukdulan. 3 maliliit na langgam, dudurugin ko ang iyong mga katawan sa 10,000 piraso at lilipulin ang iyong mga banal na anyo. Muli siyang sumabog na may napakalawak at walang hangganang kapangyarihan, mabilis na binalot ang kaharian ng purple glow. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6689. Ang labis na presyon at ang nakakatakot na momentum na katulad ng isang pahayag ay ipinanganak sa kanilang mga kaluluwa, na nagdulot ng James, Lady Herodias, at Yegor na makaranas ng isang walang uliran na pakiramdam ng pang-aapi. Ang 3 sobrang powerhouse na ito, na maaaring mangibabaw sa lahat sa mundo ng Genesis, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na dwarf sa harap ng Zalador Declan Rango ng Rango. Ipinakita nito ang manipis na takot ng powerhouse ng Declan Rango. Lumabas na tayo. Ang matuwid na aura ni Yegor ay lumusot sa kanyang katawan habang siya ay sumigaw. Dagdag pa ni Lady Herodias, ipakawalan natin ang aming buong lakas sa isang pinagsamang welga. Sagot ni James, kayo ay pinipigilan siya, malapit na ako. Agad na kumilos sina Yegor at Lady Herodias nang marinig ito. Ang kapangyarihan ng TIRTA, na nagniningning ng gintong ningning, at ang mapula na matuwid na aura ay pinagsama sa isa, agad na nadaragdagan ang kanilang kapangyarihan ng malaki. Sa pamamagitan ng isang masiglang hanay ng mga kulay at isang bingi ng bingi, sisingilan sila ng diretso kay Cory. Nahaharap sa bigla ang pag-akyat sa kapangyarihan, ang nakamamanghang Cory ay nang ahas na hindi maliitin ito. Sa pamamagitan ng isang slash ng kanyang matagumpay na taybak, isang malalakas na kapangyarihan ng purplish-asol na ilaw ng taybak ay agad na lumaban. Pagkuha ng pagkakataong ito, isinagawa ni James ang hakbang na Terrace Astride at gumawa ng 8 magkakasunod na hakbang. Sa kabila ng pinigilan ng hindi mabilang na purplish-asol na mga puwersa at ang kanyang bilis ay bumababa ng masakit, matagumpay niyang isinara sa Cory. Naging fluster si Cory habang lumitaw si James. Sinira mo ang aking kaguluhan, Chrome. Sa pamamagitan ng isang nakakahamak na pagngisi, pinakawalan ni James ang isang mabilis na suntok. Ang nakasisindak na kapangyarihan ng Marcy Eyes, na sinamahan ng makasaysayang kapangyarihan, ang kakanyahan ng Homeroom, at kaguluhan ng kaguluhan, agad na nagbago sa isang umuungal, makulay na dragon. Dumiretso ito sa ulo ni Cory. Ang lakas at terorismo ng welga na ito kahit na nagtaka kay Cory. Sa matinding gulat, ang mga mata ni Cory ay sumabog na may purplish-asol na ilaw, mabilis na nakalagay sa 2 pisikal na clan na nagmamadali upang matugunan ang pag-atake. Boom! Boom! 2 pagsabog ang sumabog sa lupa habang ang purplish-black dragon na pinakawalan ni James ay mabilis na kumalas sa isa sa mga clones. Sa natitirang epekto ng kakanyahan ng Homeroom at ang kaguluhan sa kaguluhan, si Cory, na lumingon lamang sa kanyang ulo, ay may kalahati ng kanyang mukha na bumagsak, agad na natatakpan ng dugo at laman. Sa isang malungkot na hiyawan, lumipad siya pabalik. Samantala, si James ay sinaktan ng kulog na epekto ng iba pang clone ni Cory. Ipinadala siya sa paglipad ng libu-libong mga light years ang layo. Sa isang sulyap ng isang mata, ang purplish-asol na ilaw ng taybak na inilabas ni Cory ay naghiwalay ng mga kapangyarihan na pinakawalan ni Yegor at Lady Herodias. Agad itong ipinadala sa kanila na lumilipad. Ang lahat ng 4 na magsasaka ay nagsimulang umubo ng dugo sa ilalim ng kulog na pagsabog. Kahit na, ang pagkakaroon ng labis na pinsala sa isang Zalador Declan Rango ng powerhouse na may pinagsamang buong lakas ng 3/9 na rango ng Zeklan ay walang maikli sa isang himala. Ang pag-stabilize ng kanyang tindig, si Cory ay mukhang nakakatakot na may disheveled hair at kalahati ng kanyang mukha.
Gayunpaman, itinapon niya ang kanyang ulo at sumabog sa maniacal na pagtawa. Ito ay kamanghamanghang. Ito ay matagal na mula nang nakatagpo ako ng isang kakilakilabot na kalaban. Gayunpaman, sa palagay mo maaari mo ba akong talunin, isang Zalador Declan Rango ng powerhouse, na may antas lamang ng lakas na ito. Ito ay simpleng panaginip ng pipe. Panipi. Inilibot niya ang kanyang mga kamao, at isang siksik na purplish-asol na ilaw na sumabog mula sa kanyang katawan muli. Sa isang iglap, ang kanyang kalahating nagbabagsak na pisngi ay mabilis na bumalik sa orihinal na estado nito, at ang kanyang lakas ay sumulong muli. Sina James, Lady Herodias, at Yegor sa malayong walang bisa ay lahat ay labis na nasugatan, dumadaloy ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Lalo na si James, ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa kanyang tunay na gintong katawan, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Kahit na, ang tatlo sa kanila ay patuloy na lumaban ng matapang. Nahaharap sila sa kamatayan na may walang tigil na paglutas. Ang matandang lalaki na ito ay lalabas, malamig na sinabi ni Lady Herodias. Pinahid ni Yegor ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at sumangot, kung lalabas na siya, maaari rin nating lumabas. Napahawak ko kayong dalawa, same time na sinabi ni James. Sa halip na makamit ang Rango ng Declan, nahulog tayo sa ganoong kalagayan. Ano ang pinagsasabi mo, James? Binigyan ni Lady Herodias si James ng isang hindi kanais-nais na hitsura. Hindi rin namin pinasok ang Rango ng Declan nang wala ka, hayaan ang pag-uusap tungkol sa pagiging isang predicament. Sinasabi ko na lumaban lang tayo. Ano ang pag-uusapan pagdating sa buhay at kamatayan? Arrogant na sinabi ni Yegor. Harapin ang buhay at kamatayan na may kawalang interes. Lumaban lamang kung hindi ka kumbinsido. Iyon ang uri ng espiritu na dapat nating magkaroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6690. James ay tumango na may ngiti. Sa katotohanan, natagpuan niya na hindi kinakailangang sabihin ang mga salitang ito, alam ang mga hangarin at personalidad ng kanyang dalawang nakatatanda. Hindi na kailangang mag-abala sa pagiging formal. Sa sandaling iyon, ang isang malaking purplish black lotus ay biglang bumangon sa likuran nila. Ito si James at ang iba pa ay nagulat na makahanap ng kanilang mga pinsala na mabilis na nagpapagaling sa loob ng ilaw. Nang tumangala sila, nakita nila si Thea na nakaupo sa purplish black higanteng lotus, na nagpapalabas ng walang kapares na kabanalan. Paano ko makalimutan? Siya ang makalangit na landas ngayon. Natuwa si Lady Herodias. Napakaganda. Nag-chok si Yegor. Sa gobernador ng Yin, na siyang madilim na langit na landas, hindi tayo maaaring mamatay. Nagpadala si James kay Thea, umatras sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat kung hindi mo mapigilan. Mayroon kaming mga paraan. Sumagot si Thea, gusto kong mabuhay at mamatay sa iyo. Naririnig ang tugon, pinunasan ni James ang dugo mula sa kanyang bibig. Tumingin siya sa unahan ni Cory, at sinabing, mga nakatatanda, gawin natin ito. Si Yegor at Lady Herodias ay mabilis na kumilos, na pinakawalan ang maraming mga welga ng kapangyarihan ng Turka at ang matuwid na aura patungo kay Cory. Kasabay nito, lumakad si James sa kapangyarihan ng Turka at ang matuwid na aura upang magmadali patungo kay Cory. Mabuti. Halika sa akin. Umungol si Cory. Ang kanyang katawan ay sumasalamin sa purplish-asol na ilaw, na naghahati sa isa, pagkatapos ay dalawa, at sa huli 8 mga pisikal na clones, na lahat ay humarap kay James ng sabay-sabay. Ang isang mabangis na pag-ungol ng dragon ay sumigaw sa kalangitan habang pinakawalan ni James ang isang purplish black dragon gamit ang kanyang kamao. Kasabay nito, ginamit niya ang form ng Dawnblaze upang mag-flash at suntukin muli, na nagpapadala ng isang umuungal na tigre na singilin. Sa susunod na sandali, ang purplish black dragon at ang umuungal na tigre ay bumangga sa mga pisikal na clone ni Cory. Ang isang nakasisindak na pagsabog ay sumabog. Pagkuha ng pagkakataon, ginamit ni James ang hakbang na Terrace Astride upang lumitaw sa harap ng pangunahing sarili ni Cory at pinakawalan ang isang barrage ng libo-libong mga suntok. Bagaman ang malapit na labanan ay hindi ang kanyang specialty, si Cory ay nakipaglaban ng pantay-pantay kay James sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang malalakas na bilis at mabigat na paglilinang ng Rango ng Zalador Declan.
Nagpalitan sila ng mga suntok mula sa langit hanggang sa lupa at mula sa lupa hanggang sa walang bisa. Samantala, sumali sina Lady Herodias at Yegor. Nakikipagtulungan sila sa 8 pisikal na clones ni Cory sa isang mabangis na labanan. Ito ay isang natatangi at matinding sobrang labanan kung saan ang magkabilang panig ay nagpatupad ng lahat ng kanilang lakas, na pinakawalan ang lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Ang purplish golden turtle power, mapula ang matuwid na aura, purplish black light, at purplish asol na ilaw na magkakaugnay at lumusot sa walang bisa. Matapos ang hindi mabilang na pag-ikot ng labanan, natagpuan ni Cory na imposible na ganap na sugpuin si James. Alam na kung magpapatuloy ito, maubos lamang siya ni James at iba pa, na sa huli ay humahantong sa kanyang pagkatalo. Sinasamantala si James na pinilit sa pamamagitan ng isang welga ng tibak, mabilis siyang sumulong. Ang kanyang mga palad ay tumama kay Yegor at Lady Herodias. Pagkatapos, casual niyang hinimok ang kanyang kamay, at isang higanteng net na nasakop na may kakilakilabot na kapangyarihan ng kaguluhan na bumaba, agad na tinakpan ang buong kaharian. Mag-ingat ka, James. Ito ang Chaos Net, binalaan ni Lady Herodias habang ang kanyang turtle sword ay lumipad mula sa kanyang kamay at dumiretso kay James. Boom! Ang isang bingi na pagsabog ay naganap habang ang tibak ng turtle ay kumalas sa kaguluhan sa net na bumababa kay James. Gayunpaman, siya at si Yegor ay naipit sa pamamagitan ng isang sulok ng bumabagsak na lambat. Agad silang nawala sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Hahaha, tumawa si Cory ng taos puso. Tapos na ang laro, James Caden. Kung maglakas loob kang lumaban muli, papatayin ko sila kaagad. Ang kanyang matagumpay na tibak ay lumusot at agad na nabuo ang isang malaking purplish asol na pagbuo ng tibak sa paligid ni Yegor at Lady Herodias, na nakulong. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 6671 James ay nagwagi sa Chaos Net sa pamamagitan ng paggamit ng Turtle Sword. Pagkatapos, mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay sinunog ng galit. Hindi inaasahan ni James na mahuhulog sina Yegor at Herodias sa mga kamay ng kaaway. Hahaha, tumawa si Cory ng walang hiya. Mayroon kang mga pambihirang kapangyarihan, nakatanggap ka rin ng kaalaman na nakapaloob sa loob ng kaluluwa ng Marcy Ice ni Yanni at gumanap ng mas mahusay kaysa sa orihinal na tagalikha nito. Hindi ko maaaring talunin ka, ngunit palagi kong maduraj ang dalawang mahina na ito. Ibinagsak ni James ang kanyang mga kamao. Sinabi niya sa pamamagitan ng mga grated na ngipin, ikaw, isang Zerxodalcon rango ng rango, ay nagbabanta sa iyong kalaban sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hostage. Hindi mo ba iniisip na mawala ang iyong dignidad? Dignidad. Si Cory ay nag-sneak, nakatira kami sa isang mundo kung saan ang pinakamalakas na nangingibabaw. Maaari mo lamang mapanatili ang iyong dignidad kung ikaw ay sapat na malakas. Ngayon, maaari kong paksain ang parehong mga mag-aaral ng turtle sa anumang sandali na may isang simpleng utos ng aking zen. Papigilan mo pa ba? Habang nanatiling tahimik si James, si Cory ay ngumisi ng malevolently. Masasabi ko na ikaw at ang dalawang mahina ay nagbabahagi ng isang malapit na relasyon. Handa pa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang matulungan ka. Maaari mo bang gawin ito nang wala at panoorin silang mamatay sa harap ng iyong mga mata? Hinigpitan ni James ang kanyang mga kamao. Isang nakamamatay na aura na nagmula sa kanya. Sa proseso ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang, natagpuan ni James ang lahat ng uri ng mga tao. Maaari silang maging malubhang malupit, tuso at calculative, o hindi tapat at dalawang mukha. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni James ang isang tao na walang kahihiyan kay Cory. Sa sandaling iyon, tinawag ni Herodias ng malakas mula sa loob ng pagbuo ng tibak na pinalakas ng matagumpay na tibak, James, huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Labanan mo siya. Sa pagpapagaling ng gobernador ng Yin ng iyong mga pinsala, maaari mo siyang labanan hanggat gusto mo, ngunit lahat siya ay nag-iisa. Ang kanyang mga kapangyarihan ay lalago sa kalaunan. Ang tagumpay ay iyo. Gawin mo, James. Yegor bellowed. Kailangan nating pagtagumpayan ang mga bagay na ito na nagpapabagal sa atin at nagbigay ng sariling mga landas. Iyon ang tanging paraan para sa atin upang makakuha ng kontrol ng ating kapalaran.
Panipi. Habang nakikinig siya sa mag-asawa na hinihimok siya na kumilos, nabuo ni James ang nakamamatay na halaga ng kapangyarihan ng Marcy ay sa gitna ng kanyang mga palad. Bigla, hinimas ni Cory ang kanyang taybak at nagpadala ng isang putok ng purplish-asol na enerhiya ng taybak patungo sa pagbuo ng taybak. Si Hero Diaz at Yegor ay nagpakawala ng malakas na pag-iyak halos sabay-sabay. Gaano ka manggahas ng 2 puwit sa walang kamalayan? Galit na sigaw ni Cory, kung hindi ito dahil sa taong ito, si James Caden, ay narito, papatayin ko na kayong dalawa ngayon. Nang marinig niya ang kanilang nakagagalit na pagsisigaw, nag-atubili si James habang malapit na siyang ilunsad ang kanyang pag-atake. Hindi niya maisip ang pag-iisip na isakripisyo sina Yegor at Hero Diaz. Ang mag-asawa ay tulad ng pamilya sa kanya. Bukod dito, ang mag-asawa ay dumating dito dahil sa kanya. Hindi mahaharap ni James si Truett kung siya ay mabibigo na dalhin ang kanyang mga magulang sa bahay ng ligtas. Sa kasamaang palad, nakilala ni James ang isang malakas at tuso na kalaban sa oras na ito. Kailangan niyang malampasan ang kanyang kalaban ng mabilis sa isang kritikal na suntok. Kung hindi man, ang buhay ng mag-asawa ay nasa panganib. Mahuhulog din si James sa bitag ng lalaki. Ang boses ni Lizia ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan noon. Master, nais mong gamitin siya. Gagana ba ito? Nagtanong si James sa pamamagitan ng isang paghahatid ng boses. Alam mo ang mga kahihinatnan. Bumantong hininga si Lizia. Kung ang sitwasyon ay hindi kaitikot-takot na, sapat na ito, ginambala siya ni James. Sa harap ko, mayroon kaming G. Yegor at MS Hero Diaz, na nakulong. Sa likuran ko, mayroon akong aking buntis na asawa. Nauubusan na ako ng mga pagpipilian. Panipi. Si Lizzie ay nagpakawala ng isa pang buntong hininga. Sige, sam-asang-ayon ako. Sumagot si James, nakikipag-usap ka sa kanya. Susubukan kong mag-stall ng mas maraming oras. MHM, tugon ni Lizia. James, ikaw ay isang bihirang, may talento na binata. Hinahangaan ko ang iyong espiritu at grit. Malawak na ngumisi si Cory. Magkaroon ng isang chat, hindi ba? Sumimangot si James at paliitin ang kanyang mga mata. Ano ang gusto mo? Napakahusay. Nakakalma ka na ngayon. Cory chuckled. Dapat ay napunta ka sa panlabas na larangan ng digmaan mula nang makarating ka rito sa lupain ng Forlat, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,691. Dinaig ni James ang Chaos Net sa pamamagitan ng paggamit ng Turtle Sword. Tapos, mabilis siyang lumingon. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Hindi inaasahan ni James na mahuhulog sa kamay ng kaaway sina Yegor at Hero Diaz. Hahaha, histeryosong tumawa si Cory. Mayroon kang pambihirang kapangyarihan, natanggap mo rin ang kaalamang nakapaloob sa Marcy Ice Soul ni Yanni at gumanap ng mas mahusay kaysa sa orihinal na lumikha nito. Maaaring hindi kita matalo, ngunit maaari kong laging durugan ang dalawang mahihinang ito. Kinulong ni James ang kanyang mga kamao. Sinabi niya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ikaw, isang Xerxodalcon rank cultivator, ay nagbabanta sa iyong kalaban sa pamamagitan ng pag-hostage. Hindi mo ba iniisip na mawala ang iyong dignidad? Dignidad. Ngumisi si Cory, nabubuhay tayo sa mundo kung saan nangingibabaw ang pinakamalakas. Mapapanatili mo lang ang dignidad mo kung malakas ka. Ngayon, maaari kong lipulin ang parehong mga estudyante ni Turta anumang oras sa isang simpleng utos ng aking Zen. Lalaban ka pa ba? Habang si James ay nanatiling tahimik, si Cory ay ngumisi ng masama. Masasabi ko na kayo at ang dalawang mahihina ay may malapit na relasyon. Handa pa nga silang ibuwis ang kanilang buhay para tulungan ka. Wala ka bang magagawa at panoorin silang mamatay sa harap mo? Hinigpitan ni James ang kanyang mga kamao. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanya. Sa proseso ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang, si James ay nakatagpo ng lahat ng uri ng mga lalaki. Maaari silang maging malupit, tuso at mapagkalkula, o hindi tapat at dalawang mukha. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni James ang isang walang hiyang gaya ni Cory. Sa mismong sandaling iyon, malakas na tumawag si Hero Diaz mula sa loob ng sword formation na pinalakas ng Triumphant Sword, James, huwag kang mag-alala sa amin. Labanan mo siya.
Sa pagpapagaling ng gobernador ng Yin sa iyong mga sugat, maaari mo siyang labanan hanggat gusto mo, ngunit siya ay mag-isa. Ang kanyang mga kapangyarihan ay hihina sa kalaunan. Sa iyo ang tagumpay. Gawin mo, James. Yegor bellowed, wala sa US ang dapat na nakatali sa pamamagitan ng ilang kakaibang mga patakaran o tinatawag na nakatakdang kapalaran. Kailangan nating pagtagumpayan ang mga bagay na ito na nakakadena sa atin at humahantong sa sarili nating mga landas. Iyon lang ang paraan para makontrol natin ang ating kapalaran. Habang nakikinig siya sa mag-asawa na humihimok sa kanya na kumilos, nakabuo si James ng nakamamatay na dami ng Marcy Ice Power sa gitna ng kanyang mga palad. Biglang ibinaba ni Cory ang kanyang espada at nagpadala ng putok ng purplish blue sword energy patungo sa sword formation. Halos magkasabay na sumigaw sina Hero Diaz at Yegor. How dare you two butt in senselessly? Galit na sumigaw si Cory, kung hindi dahil nandito ang lalaking ito, si James Caden, napatay ko na kayong dalawa ngayon. Nang marinig niya ang kanilang paghihirap na hiyawan, nag-atubili si James nang sisimulan na niya ang kanyang pag-atake. Hindi niya kayang isipin na kailangang isakripisyo sina Yegor at Hero Diaz. Para sa kanya ang mag-asawa. Tsaka nagpunta dito ang mag-asawa dahil sa kanya. Hindi makakaharap ni James si Truett kung mabibigo siyang maiuwi ng ligtas ang kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, nakilala ni James ang isang makapangyarihan at tusong kalaban sa pagkakataong ito. Kailangan niyang talunin ang kanyang kalaban ng mabilis sa isang kritikal na suntok. Kung hindi, malalagay sa alanganin ang buhay ng mag-asawa. Mahuhulog din si James sa bitag ng lalaki. Ang boses ni Lizia ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Guro, gusto mo siyang gamitin. Magtatrabaho ba ito? Tanong ni James sa pamamagitan ng voice transmission. Alam mo ang kahihinatnan. Napabuntong hininga si Lizia. Kung ang sitwasyon ay hindi gaanong kakilakilabot, ito ay sapat na kakilakilabot, pinutol siya ni James. Sa harap ko, nasa atin sina Mr. Yegor at MS Hero Diaz, na nakulong. Sa likod ko, nasa akin ang aking buntis na asawa. Naubusan na ako ng options. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lizia. Sige, sumasang-ayon ako. Sumagot si James, kausapin mo siya. I'll try to stall for more time. Ma'am, sagot ni Lizia. James, ikaw ay isang bihirang, mahuhusay na binata. Hinahangaan ko ang iyong espiritu at katapangan. Ngumiti ng malapad si Cory. Mag-chat tayo ha. Kumunat ang noo ni James at pinaikit ang mga mata. Anong gusto mo? Excellent. Natahimik ka na ngayon. Tumawa si Cory. Siguro nakapunta ka na sa outer battlefield simula nang makarating ka dito sa Forlat Land, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,692. James naramdaman ng higit pa sa kanyang mga salita. Walang pakialam na tinanong niya, kaya paano kung ginawa ko? Magaling. Si Cory ay ngumisi ng masama. Sa kasong iyon, dapat na nakuha mo na ang kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa. Tumahimik si James. Kaya, ang matandang fox na ito ay pagkatapos ng kaluluwa, ngunit nakamit na niya ang ranggo ng Xerxodeclan. Ano ang paggamit sa kanya ng pagkakaroon ng kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa? Nag-isip siya. Napangiti si Cory. Ibigay mo sa akin. Ilalabas ko ang dalawang mahina na iyon kung susumpa ka sa aking katapatan sa akin at isakatuparan ang aking mga utos. Bibigyan din kita ng pahintulot na patayin si Sian at sakupin ang kanyang posisyon bilang tagapag-alaga ng pasukan sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag na may kasakiman. Ano pa, makakatulong ako na matupad ang iyong nais. Makakakuha ka ng pagkakataon na makapasok sa mahusay na lupang pangkasaysayan sa anyo ng isang Aussia at tingnan kung ano ito. Si James sneered. Ang iyong alok ay medyo nakatutokso. Well, syempre, isang malawak na pagngiti ang naplaster sa mukha ni Cory. Nagtataglay ka ng parehong pangwakas na gininto ang katawan at Marcy ay soul pearl ni Yanni. Wala kang gamit para sa kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa. Sa halip, maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa. Hindi ba ito isang magandang bargain? Nag-shock si Cory sa isang mababang boses. Pinakamahalaga, nagsasangkot din ito sa iyong anak. Nais ng gobernador ng Yin na may hatid ang sanggol sa mahusay na lupang pangkasaysayan.
Maaari kong dalhin ang lahat doon sa aking sarili nang hindi nagiging sanhi ng anumang mga isyo para sa iyong pangkat. Maginhawa para sa iyo kung sumasang-ayon ka lamang na makatrabaho ako. Ano ang mag-aalangan? Panipi. Ang mga mata ni James ay makitid. Naintriga ako. Tumawa si Cory. Ikaw ay isang matalinong tao, James. Alam mo na ang mga pagkakataong ito ay hindi madaling dumaan. Magpatuloy tayo sa pakikitungo, hindi ba? Paano ako magtitiwala sa iyo na panatilihin ang iyong pangako? Tanong ni James. Wala kang pagpipilian kundi magtiwala sa akin. Tumigas ang boses ni Cory. Kung hindi man, kukunin ko rin ang iyong buntis na asawa na hostage. Isang malalim na nakasimangot na browser ni Drew James. Ang kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa. Ibigay ito ngayon. Mahigpit na sinabi ni Cory, kung hindi man, mawawala ka rin sa iyong asawa. Dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Lumitaw ito na parang sinusubukan niyang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Gayunpaman, si James ay talagang nagtatrabaho sa iba pa. Mayroon kang 9 na segundo, ipinahayag ni Cory, bibigyan kita ng lahat ng gusto mo kung ibigay mo ang kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa at isumite sa aking mga utos. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata, kahit na parang sinusubukan niyang magnilay. Noon lamang, ang purplish red malevolent na enerhiya ay nagsimulang lumitaw sa paligid ng gintong katawan ni James. Ang enerhiya ay dahan-daang lumubog upang palibutan si James. Ano ang ginagawa mo, James Caden? Si Cory ay sumulpot, halos hanggang sa oras. Gayunpaman, si Cory ay hindi nakakuha ng anumang tugon mula kay James. Kasabay nito, ang malevolent na enerhiya ay ganap na nakapaloob sa katawan ni James. Sa di kalayuan, natanto ni Thea kung ano ang nangyayari. Tumawag siya ng sabik, James, ikaw, hindi mo kaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6673. Ang napakalaking purplish black lotus ay dinala ni Thea at binaril kay James. Gayunpaman, ang lotus ay nag-bounce ng bahagya nang dumating ito sa kalapitan ng malevolent na enerhiya. Kasabay nito, ang isang hindi kilalang, nagbubulag na ilaw ay nagmula kay James, na nakapaloob sa purplish red na malevolent na enerhiya. Itinaas nito ang purplish asol na puwang sa paligid nila sa isang nakapangangilabot na lilam ng purplish pula. Ang gusty na hangin ay sumipol. Ang mga panginginig ay maaaring madama sa espasyo sa paligid nila. Ang walang pasensya na si Cory ay may hitsura ng kakilakilabot sa kanyang mukha habang nasasaksihan niya ang apocalyptic scene sa harap niya. Samantala, ang kanyang mga bihag, sina Yegor at Herodias, ay tumigil sa pagsigaw. Hindi lamang ito dahil ang mga kapangyarihan ng pagbuo ng Tayback na kumikilos sa kanila ay biglang naputol. Bukod doon, ang mag-asawa ay natigilan din at kinilabutan ng paningin sa harap nila. Pinili niyang gawin ito upang mailigtas kami, ang hanggal na bata, sigaw ni Yegor at sinabi sa isang nanginginig na tinig. Hindi, hinawakan ni Herodias ang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Hindi mo siya papayagan na kontrolin ka, James. Ano ang gagawin namin sa iyo kung nangyari iyon? Sa kasamaang palad, hindi naririnig ni James ang kanilang mga tinig. Ang purplish red malevolent na enerhiya na nakapaligid sa kanya ay mabilis pa ring tumataas sa intensity at potency nito. Tumama ito ng takot sa lahat ng nabubuhay na nilalang na malapit dito. Ang mayabang na si Cory ay sa wakas ay nahawakan ng isang pakiramdam ng gulat. Morgoth, nabuhay na muli si Morgoth. Gaano ka manggahas, James Caden? Bago matapos si Cory, isang labis na presyon ang hugasan sa kanya. Nakulong ito kay Cory kung saan siya nakatayo. Napakalawak ng presyon na halos hindi makahinga si Cory. Cory Damian, ginawa mo akong gawin ito, boses ni James na umatras sa espasyo, oras na tinatapos ko ito at ipinapadala ka sa buhay. Ang malevolent na enerhiya sa paligid ni James ay lumipat at nagbago sa isang putok ng purplish red sword energy. Bumaril ito sa hangin, patungo sa direksyon ni Cory. Hindi. Ang mga mata ni Cory ay nag-aapi sa takot. Sigaw niya ng frantically. Mayroong mga tunog ng isang matalim na bagay na nagpuputol sa pamamagitan ng laman, na sinusundan ng isang metal na whir. Sa isang flash,
Ang purplish red sword energy ay hiniwa sa panghuli gininto ang katawan ni Cory. Ang napakalaking halaga ng purplish asol na gas ay lumabas mula sa madugong puwang na ginawa sa gitna ng katawan ni Cory at nakatakas ng mabilis sa paligid. James Caden, ikaw, binuksan mo ang mga pintuan sa kakilakilabot na mga kalamidad. Ikinalulungkot mo ito, mapapalamon ka sa kanya. Ang dugo ay naspray mula sa bibig ni Cory. Ang kanyang katawan ay nagpalitan ng kaunti. Hindi pa rin maaaring ilipat ni Cory ang isang kalamnan. Gayunpaman, mayroong isang hitsura ng kakilakilabot sa kanyang mga mata. Samantala, ang pagbuo ng taybak na nakakulong kay Yegor at Hero Diaz ay nagsimulang magkahiwalay. Ang matagumpay na taybak ay nahulog mula sa kalangitan at sinaksak sa lupa sa ibaba. Si Yegor at Hero Diaz ay mabilis na nag-teleport at muling napakita sa isang malayong sulok. Sa kabilang banda, ang bola ng purplish red sword energy ay gumawa ng isang swerve sa hangin at muling lumipad patungo kay Cory. Hindi, James, mali ako, sumigaw ng sabik si Cory. Maaari niyang sabihin sa susunod na suntok ay magtatapos sa kanya. Habang tinamaan siya ng enerhiya ng taybak, ang panghuli gininto ang katawan ni Cory ay halos agad na kumalas. Ang kanyang buong katawan ay praktikal na singaw. Isang kaluluwa ng ranggo ng Declan. Magandang bagay iyon. Ang isang kakaiba, nakapangangilabot na tinig ay nagmula sa purplish red sword energy. Pagkatapos, ang enerhiya ng taybak ay nagmadali patungo sa malaking bola ng enerhiya ng kaluluwa na lumulutang sa gitna ng mga nabasag na mga piraso ng katawan. Tulad ng malapit na ito sa bola ng enerhiya, ang isang maikli, makulay na tulad ng tao ay lumundag mula sa enerhiya ng taybak at inagaw ang kaluluwa. Frana, hindi iyon patas. Ang enerhiya ng taybak ay sumigaw dito. Ang makulay na figure ay nag-click sa dila nito. Pagkatapos, nagbago ito sa isang sinag ng ilaw at bumalik sa purplish red sword energy. Nagkaroon ng isang mahiwagang pag-ikot habang ang enerhiya ng taybak ay nagngangalit sa hindi kasiya siya. Pagkatapos, lumingon ito kay Yegor at Hero Diaz. Ang paglamon ng dalawang magsasaka ng kapangyarihan ng TIRTA ay hindi isang masamang alternatibo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6674. Ang purplish red sword energy na binaril patungo sa Yegor at Hero Diaz kaagad. Parehong sina Hero Diaz at Yegor ay nagtamo ng matinding pinsala. Nakita nila na ang enerhiya ng taybak ay naglalayong sa kanila. Gayunpaman, ang enerhiya ng taybak ay gumagalaw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, at ang mag-asawa ay labis na pinalakas ng aura ng sword energy. Wala lang silang lakas na yumigtad ang pag-atake o lumaban muli. Ipinikit ni na Hero Diaz at Yegor ang kanilang mga mata sa pagbibitiw. Lalaban sila kung kaya nila. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi pa nagtataglay ng antas ng kapangyarihan. Bukod dito, hindi sila sigurado kung ito ay Morgoth o James na may kontrol sa ibang tao. Sa kanilang sorpresa, walang nangyari kahit na ang mga segundo ay lumipas. Gayunpaman, maaari silang makaramdam ng isang napakalaking halaga ng presyon na bumababa sa kanila. Habang binuksan nila ang kanilang mga mata, makikita ng mag-asawa ang purplish red sword energy na nag-aalis ng tama bago ang kanilang mga mukha. Nakakaintriga, tumigil ito sa paglipat. James, sinusubukan mo bang itapon ako pagkatapos gamitin ang aking tulong? Ang inis na tinig ni Morgoth ay nagmula sa loob ng bola ng purplish red sword energy. Tumatawid ka sa linya. Ang tinig ni James ay nagmula sa parehong direksyon. Pinayagan ko lang kayong patayin si Cory Damian. Hindi ko sinabi na maaari mong patayin ang iba. Nag-snap si Morgoth, kinuha ni Frana ang kaluluwa ni Cory. Wala akong nakuha. Ito ay dahil hindi ka kasanayang tulad niya. Mayroon ka lamang sa iyong sarili na sisihin. Sa sandaling sinabi ni James na, ang bola ng enerhiya ng taybak ay nagsimulang mag-iling ng masigla. Galit na sigaw ni Morgoth, hindi ka tapat at walang pasasalamat, James. Galit na galit ako ngayon. Napabuntong hininga si James. Sapat na. Bumalik sa Years 1 Genesis Bell ngayon. Hahayaan ko na magkaroon ka ng kaluluwa ng ranggo ng Declan kung mahusay kang gumanap sa hinaharap. Tumahimik si Morgoth at iminungkahi ng walang kamali-mali, bakit hindi mo ako bibigyan ng iba? Halimbawa, maaaring ito ang iyong Marcy Ice Soul Pearl o ang Golden Bones.
Hindi tumugon si James. Kasabay nito, ang purplish red sword energy na tumuturo sa Yegor at Herodias ay nanginginig pa rin ng marahas. Mayroon ka bang nais na kamatayan, Morgoth? Sinabi ni Lysia na nagbabanta mula sa loob ng kaluluwa ni James. Sumagot si Morgoth, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na lumabas at mag-enjoy sa sariwang hangin. Hindi ko ba mahiram ang kanyang tunay na gintong katawan ng kaunti? Panipi, masisira mo ba ang pangako mo? Si James ay nagbulong sa isang mababang boses. Ikaw at ako ay dapat maging isa, James, patuloy na walang tigil si Morgoth, huwag kang mag-alala. Mayroon akong malalim na paghanga sa iyo. Hindi kita makakasama, panipi. Sa sandaling iyon, sumabog ang purplish red sword energy. Ang mga makapangyarihang purplish red lights na naradiated mula sa lugar kung saan natagpuan ang enerhiya ng Tayback ng ilang segundo na ang nakakaraan. Ang enerhiya ng mga ilaw ay itinapon sina Herodias at Yegor na paatras. Kasabay nito, muling lumitaw si James mula sa mga nasira na piraso ng sword energy. Siya ay kumikinang sa lahat ng may malalim na purplish red light. Si James ay mukhang ganap na naiiba sa kanyang karaniwang sarili. Ang kanyang buhok, mata, at aura ay isang lilam ng purplish pula. Hahaha, ako, Morgoth, sa wakas ay bumalik ako ng matagal. James, ikaw at ako ay dapat magbahagi ng parehong katawan. Kami ay hindi malalampasan sa sandaling pagsamahin mo ang kaluluwa ng kaluluwa na si Pearl at ang Marcy Ice Soul Pearl. Tutulungan ko ring mapagtanto ang iyong mga pangarap. Salakayin namin ang mahusay na lupang pangkasaysayan at paksain ang lahat ng mga impostor na nagtatago doon. Hahaha, ang malupit na pagtawa ni Morgoth ay sumigaw sa hangin. Nagpadala ito ng panginginig sa mga spines ng Yegor at Herodias. Ang bagay na kinatakutan nila ang karamihan ay nangyari sa harap ng kanilang mga mata. James, ang tinig ni Thea ay nagmula sa malayong sulok noon. Ako, sa palagay ko ay papasok na ako. Ang purplish red sword energy ay bumaril patungo sa Yegor at Herodias kaagad. Parehong sina Herodias at Yegor ay nagtamo ng matinding pinsala. Nakita nila na ang enerhiya ng Tayback ay naglalayong sa kanila. Gayunpaman, ang enerhiya ng Tayback ay gumagalaw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, at ang mag-asawa ay labis na pinalakas ng aura ng sword energy. Wala lang silang lakas na yumigtad ang pag-atake o lumaban muli. Ipinikit ni na Herodias at Yegor ang kanilang mga mata sa pagbibitiw. Lalaban sila kung kaya nila. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi pa nagtataglay ng antas ng kapangyarihan. Bukod dito, hindi sila sigurado kung ito ay Morgoth o James na may kontrol sa ibang tao. Sa kanilang sorpresa, walang nangyari kahit na ang mga segundo ay lumipas. Gayunpaman, maaari silang makaramdam ng isang napakalaking halaga ng presyon na bumababa sa kanila. Habang binuksan nila ang kanilang mga mata, makikita ng mag-asawa ang purplish red sword energy na nag-aalis ng tama bago ang kanilang mga mukha. Nakakaintriga, tumigil ito sa paglipat. James, sinusubukan mo bang itapon ako pagkatapos gamitin ang aking tulong? Ang inis na tinig ni Morgoth ay nagmula sa loob ng bola ng purplish red sword energy. Tumatawid ka sa linya. Ang tinig ni James ay nagmula sa parehong direksyon. Pinayagan ko lang kayong patayin si Corey Damian. Hindi ko sinabi na maaari mong patayin ang iba. Nag-snap si Morgoth, kinuha ni Franna ang kaluluwa ni Corey. Wala akong nakuha. Ito ay dahil hindi ka kasanayang tulad niya. Mayroon ka lamang sa iyong sarili na sisihin. Sa sandaling sinabi ni James na, ang bola ng enerhiya ng Tayback ay nagsimulang mag-iling ng masigla. Galit na sigaw ni Morgoth, hindi ka tapat at walang pasasalamat, James. Galit na galit ako ngayon. Napabuntong hininga si James. Sapat na. Bumalik sa Years 1 Genesis Bell ngayon. Hahayaan ko na magkaroon ka ng kaluluwa ng ranggo ng Declan kung mahusay kang gumanap sa hinaharap. Tumahimik si Morgoth at iminungkahi ng walang kamali-mali, bakit hindi mo ako bibigyan ng iba? Halimbawa, maaari itong maging iyong Marcy Ice Soul Pearl o ang Golden Bones. Hindi tumugon si James. Kasabay nito, ang purplish red sword energy na tumuturo sa Yegor at Herodias ay nanginginig pa rin ng marahas.
Mayroon ka bang nais na kamatayan, Morgoth? Sinabi ni Lysia na nagbabanta mula sa loob ng kaluluwa ni James. Sumagot si Morgoth, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na lumabas at mag-enjoy sa sariwang hangin. Hindi ko ba mahiram ang kanyang tunay na gintong katawan ng kaunti? Panipi. Masisira mo ba ang pangako mo? Si James ay nagbulong sa isang mababang boses. Ikaw at ako ay dapat maging isa, James. Patuloy na walang tigil si Morgoth, huwag kang mag-alala. Mayroon akong malalim na paghanga sa iyo. Hindi kita makakasama. Panipi. Sa sandaling iyon, sumabog ang purplish red sword energy. Ang mga makapangyarihang purplish red lights na naradiated mula sa lugar kung saan natagpuan ang enerhiya ng Tayback ng ilang segundo na ang nakakaraan. Ang enerhiya ng mga ilaw ay itinapon sina Herodias at Yegor na paatras. Kasabay nito, muling lumitaw si James mula sa mga nasira na piraso ng sword energy. Siya ay kumikinang sa lahat ng may malalim na purplish red light. Si James ay mukhang ganap na naiiba sa kanyang karaniwang sarili. Ang kanyang buhok, mata, at aura ay isang lilam ng purplish pula. Hahaha. Ako, Morgoth, sa wakas ay bumalik ako ng matagal. James, ikaw at ako ay dapat magbahagi ng parehong katawan. Kami ay hindi malalampasan sa sandaling pagsamahin mo ang kaluluwa ng kaluluwa na si Pearl at ang Marcy Ice Soul Pearl. Tutulungan ko ring mapagtanto ang iyong mga pangarap. Salakayin namin ang mahusay na lupang pangkasaysayan at paksain ang lahat ng mga impostor na nagtatago doon. Hahaha. Ang malupit na pagtawa ni Morgoth ay sumigaw sa hangin. Nagpadala ito ng panginginig sa mga spines ng Yegor at Herodias. Ang bagay na kinatakutan nila ang karamihan ay nangyari sa harap ng kanilang mga mata. James, ang tinig ni Thea ay nagmula sa malayong sulok noon. Ako, sa palagay ko ay papasok na ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6695. James ay agad na tumingin sa direksyon ni Thea. Napansin niya agad na ang katawan ni Thea ay kumikinang na may purplish black light. Ang isang makapal na ambon ay nakapaligid sa kanyang form. Gayunpaman, nakikita ni James ang grimace sa mukha ni Thea. Morgoth, bumalik sa loob ng kampanilya ngayon. Bellowed si James. Huminahon ka, James. Morgoth chuckled. Sa iyong mga kapangyarihan, maaari mong ma-access ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Gayunpaman, hindi mo magagawang dalhin ang iyong asawa at ang mag-asawa. Hayaan mo akong magkaroon ng iyong tunay na gintong katawan para sa isang habang. Ipinangako kong panatilihing ligtas ang iyong asawa at anak. Ang iyong anak ay tiyak na ipanganak ng isang likas na bata. Tumahimik si James. Inihatid ni Lysia ang kanyang boses. Morgoth, maaaring kinuha mo ang katawan ni Master, ngunit hindi nangangahulugang hahayaan ko na gawin mo ang nais mo. Kung maglakas loob kang maglaro ng ilang uri ng trick sa amin, dadalhin kita sa akin. Nakukuha ko ito, patag na sabi ni Morgoth, alam kong lagi kang nakatingin sa akin. Gayunpaman, hindi ako tanga. Alam ko kung ano ang gagawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Pagkatapos ng lahat, mas hinahangaan ko si James kaysa sa ginagawa mo. Panipi. Sa pagtatapos niya, binago ni Morgoth ang panghuli na gintong katawan ni James sa isang sinag ng purplish red light. Ang ilaw ay naka-zoom sa puwang at kinuha ang Thea, Herodias, at Yegor. Pagkatapos, tumungo ito patungo sa buhawi, na napapaligiran ng mga lilang gas. Nang lumipat si Morgoth sa Seamus at Simeon, nagpadala siya ng isang bahagi sa kanya sa kanilang direksyon. Ang mga malakas na pagsabog ay naririnig habang ang pares ng Zaeklan Rango ng Rango ay pinatay ng pag-atake ni Morgoth. Ang clone ni Morgoth ay mabilis na kinain ni Seamus at mga kaluluwa ni Simeon at sinamahan ang kanyang pangunahing katawan. Hindi sinubukan ni James na ihinto ang Morgoth sa oras na ito. Sinubukan pa niyang tumulong. Sa sandaling ang beam ng purplish red light ay umabot sa ilalim na bahagi ng buhawi, nag-trigger ito ng simula ng hindi mabilang na mga paghihigpit na nakaset up sa buhawi. Gayunpaman, ginamit ni Morgoth ang kanyang mga kapangyarihan at kasanayan ni James, ang Teresa Stride Step at Dawnblaze Form, upang mabilis na ilipat ang buhawi. Sa pagsuporta sa kanya ni Herodias, bit ang kanyang labi at tinitiis ang sakit.
Sinubukan din ni Yegor na tulungan si Thea sa sakit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kapangyarihan ng kanyang mahusay na Genesis Pearl sa kanya. Samantala, ang mga pag-atake mula sa mga paghihigpit at pormasayon sa loob ng lilang buhawi ay naging mas matindi habang sila ay lumipat ng mas mataas. Gayunpaman, pinamamahalaang ni Morgoth na manipulahin ang pangwakas na gintong katawan ni James at gumanap ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda ng maayos at mabilis upang makamit ang maximum na epekto sa kanyang mga pag-atake. Maging si James ay parehong nagulat at humanga sa matalino at pambihirang paraan ni Morgoth ng pagsasama ng kanyang mga kasanayan at kaalaman. Si James ay itinuturing ng marami na isang hindi pangkaraniwang, 1 in a million henyo. Gayunpaman, pagkatapos tingnan kung ano ang magagawa ni Morgoth sa kanyang anyo ng espiritu, hindi mapigilan ni James ngunit magtaka kung gaano kalakas ang Morgoth sa kanyang aktwal na anyo. Napagtanto ni James kung gaano siya kaiba at Morgoth sa mga tuntunin ng kanilang mga kapangyarihan. Boom! Nagkaroon ng isang bingi na ingay bilang panghuli gininto ang katawan ni James na binaril sa hadlang na matatagpuan sa pinakadulo ng tuktok ng lilang buhawi. Dumating ang grupo sa isang hindi pamilyar na puwang. Ang mga lilang gas ay lumulutang sa lupa. Maaari ring makita ng James Group ang mga berdeng landscape sa paligid nila at amoy ang sariwang hangin. Ang isang mahiwagang transparent na enerhiya na mayroon sa puwang na iyon ay naging kalmado at nakaka-relax. Maging si Morgoth, na kumokontrol sa katawan ni James, ay nagulat sa isang maikling sandali. Habang nakita nila ang kanilang pagkakataon, sina James at Lysia ay nagtulungan at pinalayas si Morgoth mula sa katawan ni James. Sa wakas ay nakuha ni James ang kanyang katawan muli. Sa kabilang banda, ang isang transparent na espiritu na kumikinang na may isang purplish red light na nalevitated sa kalagitnaan ng hangin bago si James. Mabilis itong umiikot sa isang lugar. James, ikaw ay tunay na walang puso. Casting ako kaagad pagkatapos kong may hatid ang aking layunin. Biernang yumoko si James. Maraming salamat, Morgoth. Tulad ng ipinangako namin, ikaw ay isang malayang tao sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Nawala si Morgoth para sa mga salita. Sumulyap siya sa paligid ng matahimik na tanawin sa loob ng paningin. Bago siya may masabi, nagmamadali si James sa tabi ni Thea at inilagay ang kanyang braso sa kanyang mga balikat. Hang on, honey. Maingat na na-channel ni James ang kakanyahan ng homeroom sa kanya. Nakakatawa, tila hindi ito makakatulong sa kalagayan ni Thea. Sa halip, sumigaw siya ng malakas. Flinched James. Kinakabahan niyang tinanong, mahal, ano ang mali? Ikaw ba? Noon lang, lumakad papunta sa kanila si Herodias at inalis si Thea kay James. Pinangunahan niya si Thea ng ilang hakbang. Pagkatapos, si Herodias ay naglalagay ng isang pormasayon na binubuo ng kapangyarihan ng turtle sa paligid ni Thea at sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6696. Ang Homeroom Quasar Soul ay bumuo ng isang kakon sa paligid ni Thea. Kasabay nito, nakabuo ito ng puwersa na nagtulak sa mga nakapaligid kay Thea tulad ni Lysia, Hemera, at Herodias palayo sa kanya. Itinaas ng Homeroom Quasar Soul si Thea ng mas mataas sa ere. Nagsimula itong lumiwanag ng maliwanag na may matingkad at makulay na mga ilaw. Ang mga lilang ulap ay nagtipon sa itaas nila. Nakipagsagupaan ang kulog habang ang napakaraming purple na homeroom aura ay nagmula sa iba't ibang direksyon at nagsama-sama sa kalangitan. Isang kapanganakan sa homeroom. Napabulala si Yegor, napakagandang kapalaran. Ipanganganak ang tunay na batang homeroom. Ngumisi ang diwa ni Morgoth. James, ang potensyal ng iyong anak ay hindi masusukat. Biglang nagsimulang dumaloy ang mga lilang aura sa kalangitan patungo sa globo ng liwanag na nabuo ng Homeroom Quasar Soul. Ang liwanag na globo ay nakikitang lumaki. Nagsimulang sumigaw si Thea. Maya-maya pa, galit siyang sumigaw, James, kakilakilabot kang bastard. Umalangaw sa kalawakan ang matinis niyang hiyaw. Si James ay labis na nag-aalala at kinakabahan na naghihintay sa gilid. Bahagyang tinapik ni Yegor ang kanyang balikat para pakalmayan siya. Sa likod nila, ang espiritu ni Morgoth ay gumagalaw sa mga bilog. Mukhang malalim ang iniisip niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Thea mula sa loob ng light orb ng Homeroom Quasar Soul.
Maraming quasar lightning ang bumaril mula sa makapal na lilang ulap at tumama sa maliwanag na globo. Kasabay ng malakas na boom, isang sanggol na kumikinang na may gininto ang liwanag at napapaligiran ng lila na homeroom aura ang bumangon sa hangin. Nagtataka, ang quasar lightning ay patuloy na bumabagsak mula sa mga ulap ngunit hindi tumama sa bata. Samantala, malakas na pagyanig ang dumaan sa espasyong iyon. Si James at ang iba pa ay nahirapan sa pagsisikap na mapanatili ang kanilang balanse. Apat na natatanging dagandong at hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong lugar noon. Sa isang iglap, apat na naglalakihang purple light orbs ang lumitaw sa apat na magkakaibang direksyon. Ang apat na light orbs na iyon ay bumaril patungo sa sanggol sa susunod na sandali. Nakita ni James ang mga lilang ilaw. Susugod na sana siya para tulungan ang kanyang sanggol nang dumaan sa kanya ang espiritu ni Morgoth at tinungo ang direksyon ng sanggol. Morgoth, anak ng asong babae ka. Alam kong may gagawin ka. Nagmura si James. Ginawa niya ang terrace astride step at gumawa ng 8 hakbang upang palabasan ang malakas na puwersang nagbubuklod. Gayunpaman, ang espiritu ni Morgoth ay gumalaw ng napakabilis kaya agad niyang naiwasan ang pag-atake ni James. Nagpatuloy siya sa pag-charge patungo sa sanggol. Hindi. Galit na galit at desperadong sigaw ni James. Sa sandaling iyon, ang Eurus 1 Genesis Bell na lumulutang sa likod ni James ay naglabas ng makapangyarihang enerhiyang nagniningning na may 6 na kulay. Pagkatapos, sumunod ito sa espiritu ni Morgoth. James, hindi mo ako papayagan na makipag-fuse sa iyo. Kung makikipag-fuse ako sa anak mo, you'll have to work with me eventually. Tumawa ng masama si Morgoth. Mabilis na lumipad si James patungo sa bola ng purple aura na karga-karga ang kanyang anak. Gayunpaman, pinalipad siya habang ang mga purple na aura ay nagsimulang umikot ng mabilis nang makalapit siya. Sa kabilang banda, ang espiritu ni Morgoth ay lumipat sa ulap ng mga purple na aura kasama ang 4 na purple light orbs. Morgoth, isa kang walang hiyang bastard. Galit na sigaw ni Herodias mula sa ibaba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,678. Huli na. Ang espiritu ni Morgoth ay lumipas ang mga lilang auras at pumasok sa katawan ng sanggol sa isang kamangha-manghang bilis. Hahaha. Ang anak ng homeroom ay akin. Morgoth manipulahin ang katawan ng bata at nagsimulang tumawa. Sa kapalaran na ito, masisira ko ang aking selyo sa lalong madaling panahon. Walang makakapagtalo sa akin. Mamatay. Si Herodias ay naging materialized sa tabi ng bola ng lila aura. Itinaas niya ang turtle sword at malakas itong ibagsak. Agad na ipinakita ni James ang form ng Dawnblaze at sinira ang enerhiya ng tibak na may suntok. James, anong ginagawa mo? Sigaw ni Herodias sa kanya. Ms. Herodias, anak ko iyon. Sinabi ni James sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin, masasaktan mo ito kung susubukan mong patayin si Morgoth. Nagtalo si Herodias, inangkin ni Morgoth ang katawan nito. Kung hindi mo ito papatayin, magdadala lamang ito ng mas maraming sakuna. Hayaan mo akong alagaan ito. Yumuko si James. Mangyaring, Ms. Herodias, panipi. Herodias, sobrang pantal ka. Nahuli ni Yegor ang pares at hinawakan ang braso ni Herodias. Dapat mong hayaang hawakan ito ni James. Hindi. Galit na sigaw ni Herodias, dapat kong patayin si Morgoth ngayon upang paksain siya minsan at para sa lahat. Siya ay nagambala nang itinaas ni Yegor ang kanyang kamay at sinampal si Herodias sa mukha. Sandali na natigilan si Herodias. Paano ka? Hindi ka makatwiran. Sinabi ni Yegor sa isang mahigpit na tinig, maaari kong tiisin ang anumang mga kahilingan na mayroon ka ngunit hindi ito, si Herodias. Tinuro niya si Herodias, hindi mo dapat kalimutan. Lahat ito ay salamat kay James na buhay pa tayo ngayon. Hindi ko hahayaan kang gumawa ng anumang bagay na laban sa pinakamainam na interes ni James. Si Herodias ay may nakagulat at magkasalungat na pagtingin sa kanyang mukha. Nawala siya sa kung ano ang gagawin pagkatapos makinig sa mga salita ni Yegor. Tumingin si James kay Yegor at nagbigay ng kaunting tumango. Pagkatapos, lumingon siya upang harapin ang sanggol na lumulutang sa loob ng masa ng lilang aura. Morgoth, sa totoo lang iniisip mo na makikipagtulungan ako sa iyo kung gagawin mo ito. Tumawa ng malakas ang espiritu ni Morgoth.
James, 2 tao lamang ang nakakuha ng aking pagkilala hanggang ngayon. Maswerte ka. Ikaw ang pangatlong tao na nagawa iyon. Iyon ang dahilan kung bakit handa akong mapagpakumbaba ang aking sarili at maging kaibigan sa iyo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kinikilala ko sa iyo at sa iyong mga kakayahan. Makikita kita bilang aking pantay, at handa akong ibahagi ang mga karapatan upang mamuno sa lahat ng mga mundo sa sandaling mayroon tayo sa palad ng aming kamay. Mga kababaihan at bata, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring maging mahalaga tulad ng pagkakaroon ng tunay na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng kontrol sa mga bagay ng buhay at kamatayan ng lahat ng nilalang. Dapat tayong magtrabaho sa isang bagay na ganyan. Ikaw ay matalino at ambisyoso. Mayroon kang isang magandang kinabukasan sa unahan mo. Hindi mo dapat hayaan ang iyong relasyon sa iyong pamilya o mga kaibigan na pigilan ka. Alam mo, ang mga masasaktan sa iyo ang pinakamalapit sa iyo. Ang mga kalalakihan na tulad natin ay kailangang mapupuksa ang lahat ng emosyon. Kailangan mong itanim ang takot sa iba. Siguraduhin na hindi rin sila maglakas loob na lumaban. Iyon ay kung paano ka maging isang bayani at isang Diyos sa iba. Panipi. Isang malalim na nakasimangot na noo ni James. Tapos ka na ba sa pakikipag-usap? Hindi. Bumantong hininga si Morgoth. Sinasabi ko ang lahat ng ito para sa iyong sariling kabutihan, James. Ako ay halos kapareho sa iyo sa isang punto. Mula sa isang dapat na sinabi sa iyo kung ano ang nangyari sa akin sa huli. Kaya, hindi ko nais na makita kang bumaba sa parehong landas at ikinalulungkot ang iyong mga desisyon pagkatapos tulad ng dati sa akin. Kami ay nasa Great Historical Land ngayon. Sa katayuan ng bata ng Homeroom, mapapabuti natin ang aming mga kapangyarihan ng mabilis at magpatuloy upang malupig ang lahat ng mundo at Zymergy. Tulad ng para sa mga mapagkunwari na kataas-taasang nilalang mula sa Zymergy, kakailanganin nilang lumuhad at yumuko sa harap natin. Hindi natin ito dapat isipin. Nagpatuloy si Morgoth sa isang malamig na tinig, wala kang ibang mga pagpipilian na naiwan, James. Huwag nang mag-atubiling. Patayin ang mga taong ito. Ikaw at ako ay maaaring galugarin ang mahusay na lupang pangkasaysayan sa aming sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6699. James ay nanatiling tahimik pagkatapos makinig sa sinabi ni Morgoth. Sa likuran niya, nagpalitan ng sulyap sina Herodias at Yegor. Pareho silang nakasimangot. Kung sasang-ayon si James na makipagtulungan kay Morgoth, ang dalawa sa kanila ay gagawa ng isang hindi masisira na koponan. Kahit na pareho silang ikasyam na Zeklan Rango ng Rango na nagmamay-ari ng kapangyarihan ng Turta, sina Yegor at Herodias ay hindi pa rin tugma para sa pares. Gayunpaman, naniniwala ang mag-asawa na hindi gagawin iyon ni James. Iyon ay dahil si James ay ibang-iba sa Morgoth, lalo na sa mga tuntunin ng kanyang pagkatao. Ang gobernador ng Yin, ang kanyang asawa, ay palaging magiging unang prioridad ni James. Ibig niyang sabihin ang mundo sa kanya. Bukod dito, mayroon lamang silang ibang bata. Ang presensya ng bata ay magbibigay din kay James courage at isang pakiramdam ng layunin. Maya-maya pa, sinulyapan ni James ang kanyang balikat kina Yegor at Herodias, na nakatitig sa kanya. Pagkatapos, pinahihit niya ang kanyang mga mata kay Thea, na nakahiga pa rin sa kanyang likuran habang nag-aalis ng kalagitnaan ng hangin. May isang flash ng pagpapasya sa kanyang mga mata. Parang may desisyon si James. Ano ang dapat isaalang-alang tungkol sa James? Ginawa siya ni Morgoth. Maaari mong makamit ang magagandang bagay agad kung sam-asang-ayon ka lamang sa aking mga termino. Ano ang pumipigil sa iyo? Panipi, mahabang hininga si James. Pagkatapos, sinag ng ngiti niya ang sanggol. May pagmamayari ka ng katawan ng aking anak, ngunit sinabi mong nais mong maging kaibigan ko. Hindi ba masyadong pagkawala ng aking tagiliran? Tumahimik sandali si Morgoth. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni James, hindi mo ba ako tinawag na tatay? Tumahimik ulit si Morgoth ng ilang segundo bago sumigaw ng galit. Nakikita kita bilang isang kaibigan, James. Gayunpaman, nais mong maging aking ama. Tama iyon. Nagambala si James, kung tunay na nakikita mo ako bilang isang kaibigan, umalis sa katawan ng aking anak ngayon.
Kung hindi man, mawawalan ka ng pagkakataon na magtrabaho muli sa akin. Tumahimik si Morgoth. Alam kong ginagawa mo ito dahil nais mong gamitin ako upang alisin ang selyo sa iyong pangunahing katawan. Nagpatuloy si James, hindi mo na kailangang gumawa ng paggawa ng ganito upang makamit ang iyong layunin. Gayon din, tila nakalimutan mo ang isang bagay. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagmamay-ari ka ng isa sa katawan ng aking mga anak. Nagbigay ba ako sa likod noon? Naalalahanan si Morgoth tungkol sa Hetsema nang marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, alam niya nang mabuti na hindi maihahambing ni Hetsema sa bagong panganak na James, na isang anak na Hongrom. Gayunpaman, nalaman ni Morgoth na si James ay hindi isang taong maaaring pilitin na gumawa ng isang bagay laban sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga banta o pag-blackmail. Hindi kailanman isasaalang-alang ni James ang pakikipagtulungan sa isang taong gumawa nito sa kanya. Nagungol si Morgoth makalipas ang ilang segundo, ikaw ay matigas ang ulo bilang isang mule. Napangiti si James ng mahina. Morgoth, ikaw at ako ay may iba't ibang paniniwala at disiplina sa buhay. Gayunpaman, pareho nating kinamumuhian ang mga patakaran at paghihigpit. Iyon ang dahilan kung bakit maaari nating maunawaan ang bawat isa. Ikaw at ako ay may iba't ibang mga layunin sa buhay. Hindi mo gusto kong pipilitin kita na mabuhay alinsunod sa aking mga patakaran. Sa palagay mo ba gusto ko ito kung ang sitwasyon ay baligtad? Pinakawalan ni Morgoth ang isang malalim na buntong hininga. Sa huli, ikaw at hindi ko makita ang mata sa mata at magtulungan. Walang kabutihan sa pagpilit sa mga taong may iba't ibang mga mithiin na magtulungan. Ipinaliwanag ni James, ang gusto ko ay magkaroon ng isang masaya at mapayapang buhay kasama ang aking pamilya. Sa kabilang banda, nilalayon mong makuha ang iyong paghihiganti at mamuno sa lahat ng mga mundo. Hindi ko maitatanggi na maaari nating harapin ang parehong mga kaaway at marahil ay nagtutulungan kahit na malutas ang ilang mga isyo sa mga unang yugto. Gayunpaman, kakailanganin nating maghiwalay ng mga paraan sa kalaunan. Ito ay maaaring tunog ng isang biro, ngunit ako ang nagpakasal sa pamilya ng aking asawa. Gayunpaman, hindi sa palagay ko ay isang nakakahiyang bagay. Sa kabaligtaran, ang aking asawa at ako ay nagbabahagi ng isang malapit na relasyon. Kumpleto na kami kapag mayroon kaming bawat isa. Kung mamatay ako, susubukan ng aking asawa at mga kaibigan ang lahat ng kanilang makakaya upang maghayganti sa aking kamatayan. Gagawin ko rin ang parehong para sa kanila. Marahil ito ay isang bagay na hindi ka kailanman makaranas. Katulad nito, wala akong pagnanais na maranasan ang kiligin ng pagpatay at pagtapak sa iba na gusto mo. Matapos pakinggan ang mga salitang iyon, nagbuntong hininga si Morgoth sa pagbibitiw. Tila siya ay kahit papaano ay may mas mahusay na pag-unawa kay James ngayon. Franna, tama ka. Hindi ko lang alam kung ano ang gagawin sa taong ito ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,700. Biglang nagsimulang umikot ng mabagal ang sanggol na nababalot ng masa ng Purple Hongrom Aura. Oy, anong nangyayari? Kinakabahang tumawag si Morgoth, hindi ko sinabing umikot ka. Bakit umiikot ka ngayon? Ang sanggol ay umikot ng mas mabilis, sa kabila ng kanyang galit na pagsigaw. Isang malakas na hangin ang umihip, dahilan upang umikot ang mga purple na aura sa hangin. Ilang sandali pa, nagsimulang sumigaw si Morgoth sa sakit. Shit, this. Isa itong babaeng may ultimate yin body type. Hindi ko inaasahan na ganito. Baka sa mukha ni James ang pagtataka habang pinakikinggan ang desperadong iyak ni Morgoth. Samantala, halatang natuwa sina Herodias at Yegor nang marinig ang nangyayari. Sa kabilang banda, inilipat ni Lysia ang Eurus 1 Genesis Bell upang mag-hover sa itaas ng sanggol. Tila naaakit siya sa enerhiyang dulot ng sanggol. Hindi, sumigaw si Morgoth sa matinis na boses, nagkamali ako. Inaamin ko na mali ako. Bitawan mo ako. Sa kasamaang palad, ang mga pakiusap ni Morgoth ay ganap na hindi pinansin. Sa sandaling iyon, ang umiikot na sanggol ay makikitang lumalaki sa makapal na masa ng Purple Hongrom Aura. Siya ay lumaki sa laki ng isang 3 taong gulang na sanggol at sa wakas ay tumigil sa pag-ikot. Ang Quasar Light ay kumislap sa mga orbs na iyon nang imulat ng sanggol ang kanyang mga mata.
Agad niyang hinawakan ang isang bagay sa kanyang tiyan gamit ang kanyang maliit at mabilog na kamay. Pagkatapos, inilabas ng sanggol ang isang transparent na figure ng tao mula sa kanyang katawan. Sinimulan niyang hilahin ang figure sa magkabilang dulo at iniunat ito. Tumigil ka sa paghila sa akin. Nagkamali ako. Ang boses ni Morgoth ay nanggaling sa transparent na figurang nasa pagitan ng mga kamay ng sanggol. Si James, Yegor, at Herodias ay lahat ay natigilan sa nakitang nasa harapan nila. Samantala, sobrang saya ng sanggol. Ginawa niyang bola ang espiritu ni Morgoth at sinimulan itong laruin na parang yoyo. Napahiyaw si Morgoth nang palayasin siya ng sanggol na lumilipad ng napakabilis. Nang bumalik siya sa kanyang kamay, sinimulan siyang hubugin ng sanggol na maging isa pang laruan ng masaya. Ang espiritu ni Morgoth ay isang bawal sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Siya rin ang itinuturing ng lahat ng pinakamataas na nilalang ni Zymer-J bilang kanilang numero 1 kaaway. Sa kamay ng 3 taong gulang na paslit, isa na lang siyang laruan ngayon. James, iligtas mo ako. Nagkamali ako. Sumigaw ng tulong ang espiritu ni Morgoth. Natigilan si James at humagalpak ng tawa. Inilagay ni Yegor ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at humakbang pasulong. This is karma. Nakilala mo na ang iyong natural na kaaway ngayon. Ang ganda niya. Itinoon ni Herodias ang kanyang tingin sa sanggol, na kinakalikot ang espiritu ni Morgoth. Ako ang magiging ninang niya. Ngumisi si Yegor, hindi mo ba siya sinubukang patayin ngayon? Hindi ko ginawa. Sumagot si Herodias, sinisikap kong patayin si Morgoth. Hindi mo siya maaaring maging ninang. Humalaklak si James. Si Yegor ay tulad ng isang kapatid sa akin. Maaari kang maging Diyos Lola ng sanggol. Si Herodias ay natahimik. Nang mga sandaling iyon, ang boses ni Thea ay nagmula sa malayo. James, halika nga dito. Mabilis na lumingon si James at tumingin kay Thea, na napapalibutan pa rin ng mga purple na gas. Thea, gising ka na ba? Agad siyang pumunta sa gilid niya.